Nais ng Diyos na gawing isang laro ang mundo. Upang maiwasan ang pagkamatay ng tao sa proseso ng paggawa ng laro. Pinatigil ng Diyos ang oras ng lahat ng tao sa mundo. Ngunit tanging ang iyong oras lamang ang hindi natigil. 500 taon mula ngayon magsisimula ang laro. Dumarating ang mga manlalaro ng demonyo. Ang mga alamat na tao ay muling lilitaw. At ikaw ay nasa larong ito na. Nauna sila ng 500 taon. Mula pagkabata, parang wala kang halaga. Isang buwan na sa klase, saka lang nalaman ng katabi mo na hindi ka pala pumapasok. Sa laro, akala ng mga kasama mo na 4 laban 5 kayo. Sa biyahe, nakalimutan ka ng driver sa rest area. Habang pilit mong hinahabol ang bus, bigla mong narinig ang tunog ng pagpaus ng oras. Tapos napansin mong nakapaus ang oras ng lahat ng tao. Parang biglang natigil ang mga tao sa paligid. Nakatayo silang hindi gumagalaw. Nabalot ang buong katawan ng gintong liwanag. Nagbibigay ng ganap na proteksyon. Nabigla ka. Alam ng mga nakakaintindi ang ibig sabihin ng time stop. Pero kadalasan sa ganitong kwento, nangyayari lang ito sa mga Japanese na pelikula. Pagkatapos ay makikita mo ang isang game panel sa harap mo. Nandito ang mga halaga ng kasanayan, kagamitan, kalusugan at iba pa. Ngunit lahat ng numero ay nananatiling nasa simulaing estado. Pagkatapos, ang tunog na iyon ay lalabas tuwing 5 minuto. Pinapabilis ang pagbabago at pagpaparami ng mga hayop. Mga tita na nilalang, mga alamat na nilalang. Ang tunog na iyon ay parang isang Diyos. Nais nitong gawing isang laro ang mundo. Isinasagawa ang isang serya ng pagbabago sa mundo. Hindi alam ng Diyos kung gaano katagal ang buong proseso. Upang maiwasan ang pagkamatay ng tao habang ginagawa ang laro. Pinahinto ng Diyos ang oras ng lahat ng tao sa mundo. At dahil wala kang pakiramdam ng pag-iral mula pa sa kapanganakan, nakalimutan ka pa nga ng Diyos. Hindi niya pinatigil ang iyong oras. Dahil dito, nakuha mo ang titulong nalilitong nag-iisa mula sa Diyos. Bumaba ng 75% ang sansa na madiskubre ng ibang nilalang. Napansin mo ang tinatawag na paghinto ng oras. Parang para lang ito sa mga tao. Dahil maraming hayop ang buhay pa at gumagalaw. Ang pinakamahalaga pagkatapos huminto ang oras ay ang survival. Kahit na may pagkain sa supermarket na walang katapusang supply. Pero may expiration date ang pagkain. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal-tatagal ang paghinto ng oras na ito? Kaya nagsimula kang mag-aral ng mga survival skills tulad ng pangangaso at pagtatanim. Pagkatapos ng 2 taon at kalahati, lahat ng pagkain sa supermarket ay nasira na at may amag. Kailangan mong maghanap buhay sa pangangaso para mabuhay. Pero napansin mo na ang mga hayop ay nagiging mas malakas dahil sa pagbabago. At unti-unting naging mas mahirap ang pangangaso. Kaya nagsimula kang mag-weights araw-araw para palakasin ang katawan. Ganoon ka na namuhay ng maraming taon sa pag-aangat ng bakal at pangangaso. Hanggang muling narinig ang tinig ng Diyos. Sa ilang mga kuweba ng mundo, nakatago ang mga sinaunang aklat ng pagsasanay, na makapagpapahaba ng buhay pagkatapos ng pagsasanay. Kaya't nagpa siya kang simulan ang paglalakbay upang hanapin ang mga aklat. Nababahala ka na kahit mabuhay ka ng 100 taon. Maaaring hindi mo pa rin maabutan ang Diyos na tapusin ang laro. At ang 10 taon ay walang halaga sa harap ng Diyos. Ganito ka naghanap ng 10 taon. Sa panahong iyon, lalong lumalala ang kalagayan ng mundo. Ang mga pagbabago sa mga hayop at halaman ay naging mas kakaiba. Bagaman ang araw-araw na pagsasanay ay nagpapalakas ng iyong kakayahan. Ngunit ang buhay na nakikita sa laro ay palaging nagpapaalala sa iyo na unti-unti nang naubos ang iyong oras. Sa wakas, sa unang buwan ng pagtigil ng oras, nakita mo ang isang pintuan na naglalabas ng makulay na liwanag, na may mga ukit ng iba't ibang espiritu ng hayop. Sa isip pa lang, alam na. Ito ang yung sinasabi ng Diyos na yung ng alchemist. Ang paraan para buksan ang pintuan ay sa pamamagitan ng isang laro. At ang huling score ng laro ay direktang magtatakda ng iyong natamo sa pamana. Sa madaling salita, ito ang magtatakda ng haba ng iyong buhay sa hinaharap. Kaya't nagtipon ka ng buong atensyon. At nagsimulang maglaro ng connect the pairs. Kahit na mabagal ang iyong kamay tulad ng taong walang karanasan, ang nakuha mong punto sa laro ay sapat lang para makakuha ng 5% na pamana. Bagaman ang laro ay may user-friendly na sistema ng pagbili, kung saan maaari kang magbayad para makapaglaro muli. Gastos ng 49 na mode para direktang itaas. Ng 1% ang kabuang pagpasa. Ganito ka malulungkot na walang luha. Paano mo nagagawa ang ganitong klase ng paggastos? Kahit gusto mo rin ng ginto, pero hindi mo alam kung ano ang magic stone. Ngunit mabilis mong natuklasan ang isang bug. Hindi sinasadyang napindot mo ang gastos na 49 magic stones. Yung pindutan na direktang nagpapataas ng kabuang antas ng pamana. Nalaman mong ang kabuang antas ng iyong pamana ay biglang tumaas sa porsyento. Pero tingnan mo ang backpack. Wala namang magic stone. Naisip ko. Naintindihan mo na. Yung game na ito na gawa ng Diyos ay isang prosesong unti-unting nangyayari. Ang sistema ng pagbili ng ginto ay kasalukuyang isang konsepto lamang. Kailangang mayroong magic stones sa huling bahagi bago ito maging epektibo. Hindi naman ito tinatawag na gift. Dahil pagkatapos matapos ang laro, kailangan talagang gumastos ng magic stones para activate ang pagbili ng ginto. Pero ikaw ay isang lalaki na kahit ang Diyos ay pinapabayaan. Walang nakakaalam na mailalabas na bug habang ginagawa ang laro. Ang pagiging walang lag ay ang pinakamalaking insulto sa laro. Kaya nag-click ka ng 64 na beses. Direktang itinataas ang antas ng pamana sa 100. At ang antas ng pamana na ito, tanging ikaw na gumagamit ng bug lang ang makakagawa nito. Pagkatapos magbukas ng server, tiyak na maayos ito. Hindi na ito ulitin. Nagulat ka nang tanggapin mo ang pamana dahil sa paglalarawan ng kasanayan. Bawat pag-angat ng isang antas sa key training ay maaaring magdagdag ng 100 taon sa buhay. Ang pinakamataas na antas ay G-level. Ibig sabihin kapag naabot mo ito ng buo,
makakakuha ka ng buong 1,000 taon ng buhay. Ngunit mabilis mong mapapansin na hindi ganoon kadali ang key training. Sa bawat oras, naubos ang 1% ng sariling enerhiya at dugo para makakuha lamang ng 1% ng karanasan sa pagsasanay ng enerhiya. Kahit pa walang katapusang enerhiya at dugo, kailangan pa rin ng 100 oras para umabot mula 0 hanggang 1. Lalo na't ang mga susunod na antas ay nangangailangan ng maraming beses na karanasan. At ang enerhiya at dugo ng katawan ay limitado. Kapag nawala ang dugo ng sobra, halos malapit na sa kamatayan. At ang pag-recover ng espiritu at dugo ay kailangang dahan-dahang gawin ng sarili. Maliban kung may pambihirang kayamanan na nagpapabilis nito. Sa loob ng lihim na kuweba ng bundok, mayroong isang bahagi ng Tianshan Snow Lotus. Kapag ginamit, nakakapagpabalik ito ng 1-0 espiritu at dugo. Ngunit kailangan mong magbayad ng 100 magic stones para makakuha ng isang bahagi. 226% sa kasalukuyang yugto, lahat ng nangangailangan ng magic stones ay 733,736,553 stones 0 per 1-0. 226% 1-0 733,536,573 per 1-0 para sa iyo ay ayos lang. 226% siguradong walang problema, 1-0 733,536,573 per 1-0. 226% ilalagay sa iyong bag ang iyong mana, 5,573 per 1-0 at isang bahagi ng Tianshan Snow Lotus ay libre. 226% libre ang isang bahagi ng Tianshan Snow Lotus, ilalagay sa iyong bag, 5,573 per 1-0. Kapag hindi na makapaghintay na umupo at mag-meditate, muling magpapahiwatig ang sistema na ito ay isang feng shui na lugar. Makakakuha ka ng 5% na bonus sa pag-practice ng ki. Araw-araw ay kailangan mo lang magbayad ng 1 piraso ng demonyong bato bilang renta. Sobrang ganda, na stock na naman ba? Umupo ka ng cross-leg. Magtuon ng isip sa pag-ensayo ng enerhiya. 100 taon ang pag-ensayo na ito. At ang dahilan kung bakit tumigil ka, ay dahil natatakot kang maayos. Dahil muling umalinggaw ang tinig ng Diyos. Nagdagdag ng material na magic stone. Nagdagdag ng material na pamilihan. Alam mo na hindi ka maaaring mag-ensayo dito. Lumitaw na ang material na tinatawag na magic stone sa mundong ito. Opisyal nang nagpatupad ang sistema ng pagbili gamit ang pera. At dito sa lugar na ito ang pag-ensayo ng enerhiya. Kailangan ng bayad gamit ang magic stone. Sa loob ng 100 taon na ito, 5 bahagi ng Tianshan Snow Lotus ang nagamit. Naabot ang kasanayan sa pagninilay sa antas na 5. Nakakuha ng kabuang 500 taon ng buhay. Pabalik-balik, kumita ng 400 taon. At ang iyong itsura ay nanatiling kasing bata ng 18 o 19 na taong gulang. Hindi lang buhay, pati ang iyong pisikal na kalusugan. Napalalakas din ito sa iyong araw-araw na pagsasanay ng paghinga. Gaano nga ba ito kalakas? Hindi mo rin alam. At ang paglitaw ng sistema ng tindahan. Iba't ibang gamit ang nagpapalito sa iyo. Mula sa maliliit na gamot at pagkain, hanggang sa malalaking banal na alagang hayop at barkong pangkalawakan. Lahat ay nandyan. Ang tanging pagkakapareho ay pareho silang nangangailangan ng pagbili gamit ang totoong pera. Pakiramdam ay Diyos. Direktang kinopya. At idinikit ang sistema ng magic stones ng kumpanya ng Pengin. Kaya plano mong pansamantalang itigil ang paghasa ng enerhiya. At maghanap ng magic stones. Sapagkat sapat na ang 400 taong buhay para magwaldas ng kaunti. Lalo na pa nga, nasisiyahan ka sa mga bagay sa mall. Kaya't muling naglakbay ka sa pagiging palaboy. Sa paglalakbay mong palaboy, natutunan mong alagaan ang isang panda bilang alaga. Hindi ito ordinaryong panda, kundi isang binagong kung fu panda, na iyong naalagaan. Hindi dahil sa kaya nitong gawin kung fu, kundi ikaw ay sobrang nag-iisa. Gusto mo ng kasama na makakausap sa daan. Ngunit ang pinakamalaking kaaway ng mga nilalang ay ang pagtanda. Walang nilalang ang makakalaban sa oras. Sa loob ng 40 taong paglalakbay, dahan-dahan nang namatay ang panda at umalis sa iyo. Naging muli kang nag-iisa. Hindi natapos ang isang sistemang gawain. Lumubog sa ilalim ng dagat. Ang makikita mo sa harap mo ay ang palasyo ng dragon sa ilalim ng dagat. At ang paraan para buksan ang pinto ng palasyo ng dragon ay ang paglalaro ng Tetris. Pakiramdam mo ay medyo alam mo na ang mga laro ng Diyos. Bawat lihim na lugar ay may sariling paraan ng pagbubukas at ito ay isang laro. Sa kabila ng higit 100 taon mong pag-ensayo, nakuha mo na ang iyong reflexes na parang isang dalubhasa. Mabilis na makikita ang mga anino ng Tetris. Sa huli ay nalampasan mo ito. Pumasok sa Dragon Palace. Isang aklat na tinatawag na Thunder Transformation ang lumitaw sa trono. At upang makuha ang aklat, kailangan mong dumaan sa 1 minutong Thunder Baptism. Huwag mamatay sa tamang oras. Muling lumitaw ang bug. Ang pwesto mo ay nasa Thunder Pool. Ngunit hindi pa natatapos ang pagtatayo ng Thunder Pool. Sadyang napakatigas ng mga patakaran ng laro. Kailangan mo lang tumayo sa tamang lugar. At akalaing na-trigger mo ang kaganapan. Kaya, kapag may lumabas na countdown na 1 minuto sa iyong ulo, wala kang mararamdaman. 1 minuto mula ngayon. Sistemang paalala, magtiis pa ng 1-0 minuto. At makakakuha ka ng tunay na kidlat ng kulog. Pagkatapos ng 1-0 minuto, paalala, kung magtiis ka pa ng ilang minuto, makakatanggap ka ng gantimpalang tunay na kidlat ng kulog. Kung makatiis ka pa ng 1 oras, gagantimpalaan ka ng lihim na disiplinang kidlat ng pagkawasa. Naramdaman mo ng pamamanhid. Hindi ba?
Tanging si Thor lang ang makakapanatili sa tinatawag na Thunder Pool ng ganitong katagal. Tiyak na siya lang. 1 oras na ang lumipas. Nakuha mo ang pinakamataas na bersyon ng lihim na aklat, Diyos ng Thunder. Kasalukuyan antas. Hanggang antas 20. Sa pamamagitan ng paggamit ng enerhiya sa iyong katawan. Makukuha mo na ang kasanayan sa pagpapalabas ng Diyos na kulog. Sa pagtataas ng kamay mo at pag-iisip. Magsusulputan ang isang maliit na kuryente sa dulo ng iyong daliri. Halimbawa, kapag ang dagat ay dumampi sa iyong katawan, mapuputol ito sa pamamagitan ng kuryente, ng hydrogen at oxygen. Nalaman mo ngayon sa dagat, hindi mo na kailangang gumamit ng kagamitan para makalangha. At sa unang pagkakataon na makuha ang kapangyarihan ng kulog, binuksan ang blueprint ng electric motor sa sistema. Gumawa ng isang electric motor at ikinakabit ito sa barko. Sa pamamagitan ng kasanayang ito, ang pangunahing problema kung bakit hindi gumagana ang mga dikuryenteng kagamitan, ay perpektong naresolba mo. Kilalanin ang alamat ng humanoid generator. Hawak ni Weiho ang dulo ng plug ng wire ng electric engine sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagsimula ng mag-generate ng kuryente. Pero sad to say, walang gaanong nangyayari sa electric motor. Dahil sobrang hina ng kuryenteng ibinibigay ni Weiho, hindi pa ito sapat para paandarin ang electric motor. Mukhang ang Diyos ng kulog ay talaga namang astig. Pero ang kakayahan ni Weiho na Diyos ng kulog ay nasa level 1 lang. Ang kapangyarihan ng level 1 na kakayahan ay sobrang hina talaga. Hindi pa nga makapag-umpisa ng electric engine. Ngunit alam ni Weiho ng mabuti. Mula sa antas 0 hanggang antas 1. Mula sa antas ng bibig hanggang antas 1. Ang prosesong ito ay dapat pagdaanan ng lahat. Mahirap ang mag-umpisa mula sa wala patungo sa pagiging baguhan. Ngunit ito ay kinakailangang pagdaanan bago magsimula ng mahabang paglalakbay. Ang hindi pa nakuhang pondo ay kailangang mag-focus sa pagpapahusay ng kasanayan na ito. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng enerhiya ng hangin. At saka mapataas ang kasanayan ng Diyos ng kulog. Pero sa kabutihang palad, mataas ang efficiency ni Unho sa pagpapataas ng kasanayan. Malamang na may kaugnayan ito sa kanyang kasanayan sa paghinga na umabot na sa antas 6. May kaugnayan ito. Ang enerhiya ng hangin sa kanyang katawan ay puno na. At mataas ang kalidad. Kaya't gumugol siya ng 3 araw. Upang maabot ang antas ng kasanayan ng Diyos ng Kidlat. Ngunit mula antas 1 hanggang antas 2. Kinailangan niya ng 3 buwan. Mas mataas ang antas. Mas mabagal ang pagtaas ng kasanayan. Ito ay katulad ng ibang mga kasanayan sa mundo. Magkaugnay din ito. Ngunit ang antas 2 kakayahan ng Diyos ng Kidlat ay sapat na upang paandarin ang makinang dikuryente. Basta't may sapat na enerhiya ng hangin. Maaari siyang maglayag ng tuloy-tuloy. Minsan ay nanghula rin si Wei, na ang antas 2 Diyos ng Kidlat lamang ay ganito kalakas. Kung ma-practice mo itong kasanayan hanggang sa sarili mong antas, pwede ka na bang maging tunay na Diyos na nakokontrol ang kidlat? Pero kung talagang gusto mong ma-practice ito hanggang sa sarili mong antas, malamang aabutin ka ng ilang libong taon. Samantalang ang sarili ko hanggang sa practice ng key skill lang. At nakakuha pa ng 2,000 taon na buhay. Na isang pangarap na mahirap makamtan. Naghanga lang ako. Pagkatapos ay nagsimula nang magkaroon si Weiho ng regular na buhay. Tuwing umaga, maagang gigising si Weiho para mag-ehersisyo. 100 na push-up, 100 na sit-up, 100 na squats, at sabay-sabay ding maglalangway ng ilang kilometro. Sa loob ng mahigit 1 taon, patuloy na pinanghahawakan ni Weiho ang ganitong paraan ng pag-ehersisyo. Hindi mayabang, hindi nagmamadali. Sa isang matatag na ritmo, patuloy na pinapalakas ang kanyang pisikal na kalusugan. At kasanayan sa paghinga, pinagsasama ang galaw at katahimikan. 2 paraan ng sabay. Dahil dito, ang pisikal na kalusugan ni Weiho, nakaabot na sa isang nakakatakot na antas. Kahit siya mismo ay hindi alam kung gaano na siya kalakas. Ang ganitong pagsasanay ay naging isang ugali na. Hindi na niya kayang itigil. Ngunit hindi ito isang masamang ugali. At hindi rin ito isang ugaling kinainisan. Halimbawa, bumangon ng maaga araw-araw para magtrabaho o mag-aral. Yun ay ang mga gawin na hindi niya gusto. Pero araw-araw na pag-ehersisyo. Ang paghasa ng enerhiya at kasanayan ang mga gawin na gusto niya. Tulad ng malaking oso panda. Araw-araw kumain at matulog ang mga gawin na gusto niya. Tulad ng ilang mga manunulat na araw-araw nagsusulat ng nobela bilang isang gawi. Kapag hindi nagsusulat, nakakaramdam sila ng hindi komportable. Maaari nilang piliin ang kanilang sariling buhay. Magagawa mo ang anumang gusto mong gawin. Hindi ka napipilitan ng mga pangalang at yaman. Kailangan kong sabihin, talagang nakakawala ng stress ang ganitong kalayaan. Hindi kailangang habulin ang kasikatan at yaman. Hindi kailangang maghirap para kumita. Hindi kailangang magkaroon ng bahay. Hindi kailangang magkaroon ng sasakyan. Ang ganitong kalayaan ay isang kalayaang nag-iisa. Kaya't nagnanais si Weiho na pumunta sa gitnang kontinente. Gitnang kontinente. Hindi ba't may isa 0,000 guy na nagsusubok ng laro? May salitang tao rin sa gay. Dapat silang tumakbo, tumalon at magsalita. Basta makarating lang sa Zongda. Makikipag-ugnayan si Lu Weiho sa kanila. Kumuha ng impormasyon. Maging ang tamang pagkain. Makipag-usap ng masaya. Magkwento ng 2 biro. Patawanin ang lahat ng tao. O kaya ibahagi ang mga kwento ng kanyang paglalakbay. Bago makuha ang kakayahan ng Diyos ng kulog at umabot sa antas. Nagsimula na siyang maglayag ng mabilis. Araw-araw siya ay maagang bumabangon para mag-ehersisyo. Pagkatapos ay pinapagana ang electric engine. At nagsisimulang magpatakbo ng buong bilis. Pagdating ng gabi, nagsasanay siya ng ki. Para maibalik ang kanyang enerhiyang ki. Araw-araw ay paulit-ulit na buhay. Ngunit sa pamamagitan ng mapa, nakikita niyang unti-unti siyang papalapit sa gitnang kontinente. Lalong tumataas ang iyong mga inaasahan. Malapit na silang makita.
Kahit na artipisyal na intelihensiya lang ito. Sa ganitong pag-asa, mabilis na naglalayag ang barko papunta sa timog. At isang taon na ang lumipas. Isang umaga pagkatapos ng isang taon. Sa wakas ay nakita ni Weiho ang isang piraso ng lupa. Sa wakas, lumitaw ang gitnang kontinente sa kanyang paningin. Agad na ibinuhos ni Wei Horton ang buong kuryente. Kumikinang ang kidlat sa kanyang katawan. Buong lakas na inilalabas ang kuryente. Umiingay ang makina. Mabilis na umiikot ang mga propeller. Ang barkong ito ay nagsimulang magmadaling pumunta sa pampang. Dumating din ang malaking panda sa unahan ng barko. Pagkatapos ay tumingin siya sa pampang ng may isang di maipaliwanag na ekspresyon. Bigla siyang naging mas masaya ang pakiramdam. Hindi na niya kinakain ang kawayan. At hindi na rin siya naupo sa malaking palanggana para maligo. Tumingin lang siya ng diretsyo sa pampang. Tinitingnan ang mga bangka na dahan-dahang lumalapit sa pampang. Sa huli ay may isang malakas na tunog. Ang bangka sa ilalim nila ay sumalpok sa pampang. Nagtira ng isang malalim na hukay sa dalampasigan. Sa wakas, narito na. Diretsong tumalon si Weiho mula sa bangka. Sa sandaling tumapak sa dalampasigan, agad siyang lumuhod. Hinawakan ng lupa gamit ang kanyang mga kamay. Nararamdaman ang malambot na buhangin. At sumigaw ng may kasiyahan, sa wakas, bumalik na ako sa lupa. 1-0 taong paglalayag sa dagat. 10 taon ng pag-uga-uga. Sa wakas ay narating na ang lupa. Nararamdaman ang katatagan at kapayapaan. May isang di maipaliwanag na damdamin si Weiho sa puso. Ang malaking panda ay nanginginig na nakahiga sa unahan ng bangka. Siya ay nagpapakita ng labis na pag-aalinlangan. Medyo mataas ito. Medyo natatakot siya. Nag-atubili siya sandali. Ngunit hindi pa rin niya na kayang labanan ang tukso ng maayos na lupa. Sa huli, tumalon pa rin siya. Nangyari, nahulog siya sa dalampasigan. Ngunit dahil sa labis na taba, hindi siya nakaramdam ng sakit. Sa halip, medyo nasasabik siyang tumakbo-takbo. Sa huli, nabangga siya kay Weiho. Muling nadapa. Mas excited pa si Weiho kaysa sa sarili niya. Pagkatapos maglakad-lakad ng malaking panda, nagsimula siyang umihi sa ilalim ng isang malaking puno. Sobrang tanga niya na sa lupa lang siya nakawala. Para sa karamihan ng mga hayop, kapag pumupunta sa bagong lugar, nag-iiwan sila ng marka sa pamamagitan ng pag-ihi. Para hindi maligaw sa daan. Nakita ang eksenang ito. Biglang naisip ni Weiho ang isang sikat na kasabihan. Nakikita ko, umihi ako. Tungkol sa pagbaluktot ng kasabihan. Malalim ang pagsisisi ni Weiho. Ngunit sa sandaling ito, medyo sabik si Weiho na pumunta sa timog. Gusto niyang makita. Ano ang nangyayari sa gitnang kontinente matapos itong buksan ng ilang taon? Ano nga ba talaga ang artipisyal na intelihensya? Ngunit sa sandaling iyon, muling nagsalita ang matagal nang di naririnig na Diyos. Ngunit ang unang salita niya ay isang masamang balita. Natapos na ang unang pagsusuri. Agad na bawiin ang lahat ng artipisyal na intelihensya. May bagong henyo at kakaibang kayamanan. Ngayon, ang mga henyo at pambihirang kayamanan ay random na lilitaw sa kalikasan. Bagong halimaw. Ang pagpatay sa mga halimaw ay makakapagbigay ng mga bato ng mahika. Si Weiho ay nagalit. Sa susunod na sandali, isang portal ang lumitaw sa langit. Sa gitna ng kontinente, biglang lumitaw ang napakaraming liwanag ng Diyos. Pagkatapos, ang mga liwanag na ito ay lumipad patungo sa langit. Lalong tumataas. Sa huli, naglaho sa pintuan sa langit. Medyo malungkot si Weiho. Huli na ba, pero sa sandaling iyon, may isang liwanag ng Diyos ang bumaba sa langit. Ito ay isang liwanag ng Diyos na nahulog. Nang umakyat ito ng kalahati, biglang nagsara ang pintuan sa langit. Biglang nawala ang layo ng liwanag ng Diyos. Sa wakas ay bumagsak na. At ang direksyong bumagsak ay eksaktong patungo sa direksyon ni Weiho. Nagulat si Weiho, may isang artipisyal na intelihensya na hindi bumalik. May isang artipisyal na intelihensya na nahulog. Hindi alam kung ano ang nangyari. Hindi siya bumalik sa portal. At bumagsak patungo sa direksyon ni Weiho. Maliit ang mga mata ni Weiho. Nakikita niya ng malinaw. Sa huli, ang liwanag ng Diyos ay bumaba sa isang busilak na lugar malapit sa harap. Kailangan niyang pumunta agad para tingnan kung ano ang nangyayari. Kaya agad siyang tumakbo kasama ang malaking panda. Mabilis si Weiho. Pero habang tumatakbo, umiihi ang panda. Talagang hindi makasunod. Patuloy pa rin siya sa pagsisigaw. Parang sinasabi niyang hindi ka ba natatakot maligaw. Siyempre, hindi natatakot si Weiho. Meron siyang maliit na mapa. Pumasok si Weiho sa gubat. Patuloy na sumusulong. Kahit na, ginamit pa ang matagal ng hindi nagagamit na biological scanner. At natuklasan na napakaraming iba't ibang uri ng mga nilalang sa paligid. Malalaki at maliliit. Ngunit, ang mga nilalang sa gitnang kontinente at sa hilagang kontinente ay tila magkaiba. Ang mga nilalang sa gitnang kontinente ay hindi natatakot sa lamig. Hindi sapat ang kapal ng kanilang balahibo. Dahil dito hindi malamig kundi mainit pa. Ang mga nilalang na mabalahibo tulad ng malaking oso panda ay napapagod na matapos lang tumakbo ng 8 hakbang. Dahil masyadong makapal ang balahibo nito. Mahina ang kakayahan nitong magpalamig. Ang temperatura dito sa kontinente ay hindi niya masyadong nakasanayan. Nangyari na ito dati. Nang naglalayag pa kami sa dagat. Kapag mas malapit sa gitnang kontinente, mas lumalala ang ganitong sitwasyon. Kaya gumawa si Weiho ng isang kahoy na palanggana para maligo. Nagpatuloy si Weiho kasama ang panda. Hanggang sa wakas ay may nakita silang anino ng tao sa unahan. Sa mga pupil ng taong iyon ay bumagsak. At nabasag ang maraming sanga ng puno. At sa huli ay bumagsak sa lupa. At nawalan ng malay. Nang lumapit si Weiho, napagtanto niya na ang taong ito ay isang babae. Mga 17 taong gulang siguro. Nang makita siya ni Weiho sa unang tingin, agad siyang namangha. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kagandang babae. Napakaganda niya. Napakadetalyadong mga mukha. Makinis na balat ni siksi. Malambing na mahahabang buhok. Payat na katawan.
Anumang babaeng maganda na bihira makikita sa 5,000 taon ay di hamak na mas mahina. Walang maisip na salita si Wei Ho dyan. Para ilarawan siya. Parang nakatakip sa buwan, mahiya sa bulaklak. Parang nakatakip sa ilog, ang isda at gansa ay humuhulog. Hindi niya maisip. Sa sandaling iyon, wala talagang maisip si Wei Ho na mga pang-uri. Ang tanging salita na maisip niya ay, iyon ay naku. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Wei Ho na siya ay isang taong walang kaalaman. Ngunit sa ngayon, naiisip, hindi ang pinakamahalaga ang isang pang-uri. Ang pinakamahalaga ay ang makapagliligtas. Sa pamamagitan ng health panel, nakikita ni Wei Ho ang katangian ng magandang batang babae sa harap niya. Artificial intelligence na babae. Mahina ang paghinga dahil sa sugat. Walang kakayahang gumalaw. Mahina ang operasyon, nakaramdam ng pagkahilo. Makikita ng malinaw ang mga bagay. Seryoso ang pagkakasugat ng batang ito. Mula sa health panel, makikita na nabali ang kanyang kaliwang binti at marami siyang mga gasgas. Hindi siya ginagalaw ni Wei. Sa halip, una siyang nagpatayo ng kubo. At pagkatapos ay gumawa ng kama. Sa huli, dinala niya ang babae sa kama. Pagkatapos, Wei Ho wala namang ginawa. Dahil hindi alam ni Wei Ho kung ano ang dapat gawin. Wala siyang karanasan sa pagtulong. Sa mahigit 10 taon, hindi siya nakaranas ng malubhang sugat. Dahil sa kanyang lakas. At sa titulong nag-iisa na inignore ng Diyos. Sa katunayan, wala namang mga hayop na lumalapit sa kanya. Siya ang palaging nang aabala sa ibang mga hayop. Kaya hindi alam ni Wei Ho kung paano matutulungan ang batang babae na ito. Sabi nga, kung makakaligtas ba siya, nasa kanya na iyon. Ngunit may magandang balita. Ang 1-0 pangunahing kasanayan ng batang babae ay nasa antas 5. Sa ganitong paraan, kailangan lang maghintay na magising ang babae. Maari nang tulungan ni Wei Ho ayon sa kanyang sariling gabay. Sinabi ni Wei Ho, na kahit ang kanyang antas ng medisina ay level 1 lamang. Pero ang kanyang kakayahan sa pag-aaral ay napakalakas. Bilang isang estudyante higit sa 1 taon na ang nakalipas. Hindi siya magaling sa iba, pero sobrang lakas ng kakayahan niyang matuto. Akala mo walang silbi ang 9 na taon ng obligadong edukasyon. Biro lang, itong 9 na taon ng obligadong edukasyon. Malaki ang naitulong sa pagtaas ng ating kakayahan sa pag-unawa at pag-a-apply. Kakayahan sa pag-aaral. Mimicking ability. Si Wei Ho ay inayos ang batang babae. At pagkatapos ay inutusan ang panda na bantayan siya. Siya naman ay pumunta sa bangka para magdala ng mga bagay. Bilang karagdagan sa pagkain. Mayroon ding ilang materyales, mga tabla, lampara ng langis at iba pa. Nang si Wei Ho ay nagdadala ng mga bagay na ito. Ang panda ay nakatingin ng may pagkamausisa sa batang babae na ito. Siya ay medyo nalilito. Ang batang babae ang pangalawang tao na nakita niya. Kaya't siya ay may magandang pakiramdam sa kanya. Siya ay lumapit. Amoy-amoy ang bango ng batang babae. At pagkatapos ay dinilaan ang palad ng batang babae. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang nagising ang babae. Siya ay nagdaing ng sakit. Ang sigaw na iyon ay biglang natakot ang panda. Natakot siya kaya dali-daling tumakbo palabas ng pinto. Tunay na takot na pusa. Nagsumikap ang babae na bumangon. At nakita ang takot na malaking panda. Bigla siyang na-stuck. At ang eksenang ito ay nasaksihan ni Wei Ho. Nang siya ay bumalik, nakita niya ang isang oso at isang tao na nagkakatinginan. Nang magising, si Wei Ho ay medyo nagulat. At nakitang may kalituhan sa kanyang mukha. Si Wei Ho ay nagpakita ng pag-aalala. Maaari ka bang makapagsalita? Nakangiting nakatingin si babae kay Wei Ho. Pagkatapos ay nagtango. Ako si Artificial na Intelihensya numero 77. Maaari po bang malaman kung narating ko na ang pintuon ng Diyos? Tungkol sa pagsusuri ng mga gusali, medikal, at pagsasanay sa pag-aalaga ng hayop sa laro. May 3 tanong po akong nais report. At pinutol siya ni Wei Ho. Hindi maganda ang kalagayan mo ngayon. Hindi ako marunong sa medikal na kasanayan. Unang tingnan mo ang kalagayan mo. Sinilip ni 677 ang kanyang panel ng katangian. At sinabi na ang antas ng pahinga ay 70%. Kabusugan ay 25%. Antas ng uhaw porsyento. Sa kasalukuyan, walang kakayahang gumalaw. Hindi makakain. Inumin ang tubig, inaasahan. Mamamatay sa loob ng 7 araw. Bahagyang nagkunot ng noo si Wei Ho. Ang batang babae sa harap niya ay tunay na isang artipisyal na intelihensya. Parang wala siyang damdaming tulad ng tao. Napakawalang bahala niyang sinabi. Ang katotohanan na siya ay malapit ng mamatay. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at tubig. Unang tingnan mo kung paano mo maililigtas ang sarili. Pagkatapos ay sabihin mo sa akin. Sabi ni Wei Ho. Maingat na sinuri ni No. 677 ang kanyang kalagayan. At sinabi na kailangan ng balikat, pulso, ulo at braso ng benda. Ang bali sa binti ay kailangang i-immobilize gamit ang karton. Hintayin ang paggaling. Matapos ang 1-0 linggo, maaari nang makalakad muli. Wei Ho ay nakahinga ng maluwag. Huwag na kailangan ng operasyon. Tungkol sa medikal na teknolohiya. Talagang wala siyang alam tungkol dito. Wei Ho ay nag-utos kay No. 677 na sabihin kung paano siya maililigtas. At sinunod ni Wei Ho ang kanyang utos para tulungan siya. Kahit na nakakaabala. Pero nakipagtulungan ng maayos si No. 577 sa buong proseso. Mabilis na natapos ni Wei Ho ang pagdidikit. At naitakda ang bali sa binti ni number 677. Tiningnan ni number 677 ang kanyang kalagayan. At naitakda ang bali sa binti niya. Tiningnan ni number 677 ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ay sinabi na ang pagkakabit ay magaspang. Inaasahang makaka-recover siya sa loob ng 57 araw. Ang pagkakabit gamit ang karton ay magaspang. Kailangan palitan sa loob ng 1-0 araw.
Walang masyadong ekspresyon si Wei Ho sa mukha. Pero galit na galit ang mukha. Unang beses. Kasama. Agad na sinabi ni Wei Ho. Hindi napansin ni number 677 ang ekspresyon ni Wei Ho. Para siyang isang robot. Sinasabi na ang pagkain ng halamang gamot ay maaaring paikliin ang oras ng paggaling. Sa kasalukuyan, ang antas ng pagkabusog at pag-inom ng tubig ay mas mababa sa normal. Magkakaroon ng hindi magandang pakiramdam ang katawan. Kung gutom o uhaw si Wei Ho, sabihin mo lang ng diretsyo. Inihanda na ni Wei Ho ang pagkain at tubig. Nang tanggapin ni numero 677, siya na mismo ang kumain at uminom. Pagkatapos mapunan ang pagkain at tubig, humiga muli si numero 677. Magsimula ng pahinga. Sa pagkakataong ito, biglang nagtanong si Wei Ho kung ano ang nakita. Tumingin si 677 kay Wei Ho. Walang kahit anong damdamin ng tao ang nasa kanyang mga mata. Nagsalita siya at nagtanong, ano ang iyong numero? Pumikit si Wei Ho at sinabi, hindi ako artipisyal na intelihensya. Ako ay tao. Nagtaka si 677 ng kaunti. Parang hindi makapaniwala. Maingat niyang sinuri si Wei Ho. At sabi niya, napansin na si Wei ay nakikinig sa tao. Ang maling impormasyon ay naitala na. Humihiling na makonekta sa artipisyal na intelihensya ng Hao. Nabigo ang koneksyon. Natuklasan ang di kilalang error. Hindi nakuha. Kakaibang talaga. Hindi kaya ang kontrol sa number 667 ay isang chip lang pala. Nakaligtas si number 677 sa panganib. Habang nililigtas si number 677, unti-unting napapansin na hindi tunay na tao si number 677. Isa lang siyang mukhang tao sa labas. Ngunit sa esensya, hindi pa rin siya tao. Ang kanyang balat ay mukhang katulad ng tao. Ngunit gawa sa isang hindi kilalang material. Walang mga pores. Hindi siya pawis. Ang kanyang dugo ay hindi tunay na dugo, kundi isang hindi kilalang likido. Kahit na kulay pula ito. Pero wala naman talagang dugo. Ang numero 677 ay artipisyal na intelihensya. Isa itong makina. Hindi ito tunay na tao. Ang layunin ng Diyos sa pagpapadala sa kanya sa mundo ay isa lang. Isang laro ng pagsusubok. Kaya siya ay maaaring masaktan pa rin. Kailangan uminom ng tubig at kumain. Patuloy pa rin ang layunin na mamatay. Para lang subukan. Kung kaya bang mabuhay ng tao sa ganitong kalagayan. Patuloy pa rin ang layunin na mamatay. Para lang subukan. Kung kaya bang mabuhay ng tao sa ganitong kalagayan. Unti-unting naintindihan ni Wei Ho ang marami. Sa huli, may kaunting buntong hininga. Ang 677 ay hindi pa rin tunay na tao. Tumingin si Wei Ho sa natutulog na 677. Bigla siyang nagtanong kay Pito. Anong pangalan mo? Nagmakaawa si 577. Sumagot, ako ay artipisyal na katalinuhan 677. Nasakop ng bilang. Sa taong ito ay nagsagawa ng mga gawain sa pagsusuri ng laro. Narinig ni Wei Ho ang Chinese na pangalan. Ngunit hindi pa naririnig ang English o numeric na pangalan. Bibigyan kita ng pangalan. Nag-isip si Wei Ho. Pagkatapos ay sinabi, tatawagin kitang Lukiki. Palayaw ay Kiki. Nang marinig ni Lukiki, biglang inilihit ang ulo. Hindi na tinitingnan si Wei Ho. Mukhang si Wei Ho. Parang hindi siya masaya sa pangalan na ito. 677 Lukiki. Walang problema. Lumiko si Lukiki. Walang pagbabago sa ekspresyon. Tinanong niya, ano ang dapat kong tawagin sa iyo? Tungkol sa kahilingan ni Wei Ho. Si Lukiki ay tila hindi kailanman tumanggi. Marahil ay nakatala sa kanilang isipan. Ang ideya ng paglilingkod sa sangkatauhan. Kaya't hindi lamang siya hindi tumanggi kay Wei Ho, kundi palaging may respeto ang tono niya kay Wei Ho. Nag-isip si Wei Ho. At tinanong kung ano ang kahulugan ng tao para sa inyo. Ano ang uri ng pagkakaroon? Sumagot si Lukiki ng napakamaayos. Ang tao ay anak ng Diyos. Sila ang aming mga pinaglilingkuran. Tumingin si Wei Ho kay Lukiki ng ilang beses. Bagaman ang kanyang hitsura ay hindi naiba sa isang tunay na tao. Ngunit ang kanyang lohika at paraan ng pag-ugali, parang walang malaking pagkakaiba sa robot. Si Wei Ho ay nagdududa na wala itong utak, kundi isang chip lamang. Kailan ang pangalawang pagsusulit? Tanong ni Wei Ho. Sagot ni Lukiki. Natapos na ang pangunahing pagsusulit. Magsisimula ang pangalawang pagsusulit pagkatapos ng taon. Muling nagtanong si Wei Ho. Narinig niya na ba ang tungkol sa tinatawag na Magic Stone? Sa wakas, naitanong ni Wei Ho ang mahalagang tanong. At hindi nagtago si Lukiki. Ang Magic Stone ay maaaring makuha sa pagmimina. At sa pagpatay ng mga bihirang halimaw na may antas na rere pataas. Maraming Magic Stone ang nakaimbak sa bodega ng kampo. Agad na nagtanong si Wei Ho, gaano nga ba karami ang marami? 100, 1000. Sagot ni Lukiki na walang silbi ang mga mahiwagang bato sa atin. At noong katapusan ng taon, nakalikom tayo ng humigit kumulang 50 na mahiwagang bato. Tahimik si Wei Ho ng 3 segundo. At noong katapusan ng taon, nakalikom tayo ng humigit kumulang 500 na mahiwagang bato. Tahimik si Wei Ho ng 3 segundo. Pagkatapos ay agad na nagsimula mag-impact. Handa na kaming umalis, bagaman nabali ang binti ni Lukiki. Maari siyang dalhin ng panda, basta't maihatid siya sa kanilang kampo. TV at makakakuha siya ng 5,000 na mahika. TV at ang 5,000 na mahikang ito. TV ay makakabili na ng maraming bagay sa tindahan. Ang pinakamahalaga ay, narinig ni Wei Ho ang isang balita. Ang pagmimina at panghuli ng mga halimaw ay makakakuha ng mga batong mahika. Hindi tumutol si Lukiki. Para siyang hindi nakararamdam ng sakit. Dapat mong malaman na ang paglalakbay ay napakahirap. Siyempre, masakit ang sugat ang binti niya sa biyahe. Higit pa rito, ang malaking panda ay naglalakad ng pauga-uga. Sobrang hapdi.
Pero si Wei Ho ay determinado makuha ang mga batong mahika. Dinala niya si Lukiki dahil sa isang layunin lamang. Kailangan niya si Lukiki para magbigay ng daan. Ang 5,000 magic stones ay pwedeng bumili ng isang bihirang gamit. Maraming Chen-Shan Snow Lotus. Hindi mabilang na pagkain. Ang pinakamahalaga, lahat ng ito ay pwedeng itago. Sa equipment panel, hindi ito kalawangin o mabulok. Naupo si Lukiki sa likod ng panda. Naging isang seryoso at responsable na guide siya. Nagsimula siyang magturo ng direksyon. Hindi man lang nagreklamo kahit isang beses. Maingat at seryosong nakinig siya sa mga utos ni Wei Ho. Hindi siya gagawa ng anumang labag sa batas. At hindi siya magsasalita ng isang salita pa. Tuwing tatanungin ni Wei Ho, sasagot siya ng seryoso at tapat. Pagkatapos ng sagot, siya ay mananahimik. Minsan naiisip din ni Wei Ho na mas malala pa ang kanyang pagkamahiyain. Kung iisipin ng mabuti, katulad siya ni Wei Ho, siya rin ay pinabayaan ng Diyos. Iniwan ng grupo ng mga kasama. Kung hindi dahil kay Wei Ho na nagligtas sa kanya, siguro ay unti-unting naghihintay na lang siya ng kamatayan. Minsan, tanong ni Wei Ho sa kanya, mapapangiti ka ba? Tumingin si Lukiki sa kanya, at saka umiti ng may puting ngipin. Ngunit walang kasiyahan sa kanyang mga mata. Halos hindi gumalaw ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Patuloy na naglalabas ng nakakatakot na tunog mula sa bibig. Hihi Wei Ho. Baka ito ay pananakot. Ako ay tinatakot. Hawak ni Wei Ho ang kanyang noo. Napakakilabot ng ngiti. Biglang nanahimik si Lukiki. Lumilingon siya sa kabilang direksyon. Si Wei Ho ay nagagalit na. Mula sa health panel ni Lukiki, makikita pa ni Wei Ho ang isang katangian. Iyon ay ang mood value. Walang ganitong halaga sa panel ni Wei Ho. Ipinapakita nito na isinasaalang-alang pa ng Diyos ang emosyon ng tao. Kaya, nagdagdag ng mood value na katangian para sa mga artipisyal na intelihensya. Para subukan ang tunay na tao. Nagdagdag ng mood value bilang katangian sa mga day. Para subukan ang tunay na tao. Kapag nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon, anong klaseng damdamin ang mararamdaman? Tara na, pumunta kayo sa inyong kampo. Nang marinig ni Lukiki, agad siyang nagsimulang magturo ng daan. Nakahanda ng umalis. Kabuang 6 na kilometro. Inaasahang abutin ng 5 oras. Masalimuot ang gubat. Mag-ingat sa atake ng mga hayop. Kilalanin ang Wei Ho Humanoid Navigator. Nagsimula nang magbigay ng direksyon si Lukiki. Si Wei Ho ang responsable sa kanilang proteksyon. Simulan na ang pag-alis. Kahit na hindi magtanong si Wei Ho sa daan. Patuloy pa rin si Lukiki sa pagmamaneho. Sa kanto sa unahan, pakanan po. Mag-ingat sa ilalim ng paa. Maamoy ang madulas na daan, mag-ingat. May laso na ahas na nakatago sa damo. Medyo nalilito si Wei Ho. Kailan pa nagkaroon ng navigation na makakapagbigay ng direksyon sa labas? Ki, kumanta ka nga ng isang kanta. Agad na nagsalita si Lukiki. Nabigo ang koneksyon sa internet. Hindi ma-download ang kanta. Wei Ho, ikaw ay parang isang personal na computer, di ba? Ano ang nangyari sa koneksyon? Kailangan mo pa ba ng Wi-Fi? Si Wei Ho ay tila may alam na. Si Lukiki ay mukhang tao lang sa panlabas. Pero sa totoo lang, isa siyang robot, isang artipisyal na intelihensya, 3 radar. Marahil ang utak niya ay binubuo ng isang chip. Bahagyang huminga si Wei Ho. Kahit na siya ay kahawig, hindi pa rin siya ang tunay. Tahimik lang ang boses ng navigation ni Lukishi sa daan. Dahil mabilis ang takbo ni na Wei Ho at ng panda. Hindi umabot ng 5 oras ang biyahe. At sa buong daan, kahit anong hayop, damdamin nila ang malakas na aura ni Wei Ho. Kaya talagang hindi sila naglakas loob na salakayin sila. Kaya't sa loob lamang ng 2 oras, nakaabot na sila sa kanilang destinasyon. Nang makita ang mga bakod at pader ng kampo, biglang nagsalita si Lukiki. Dumating na si Didi. Natapos na ang navigation. Salamat sa paggamit ng Lukiki Navigation. Tiningnan ni Wei Ho siya ng sandali. Hindi ka ba nagkukunwari lang sa buong biyahe? Lumiko si Lukiki at tumingin sa ibang direksyon. Hindi siya pinansin ni Wei Ho. Sa halip, maingat niyang pinagmasdan ang kampo. Sa totoo lang, noong unang beses kong nakita ang kampo, labis akong nabigla ni Wei Ho. Napaka-modern ng kampo na ito. Akala ko ay isang bahay na gawa sa kahoy at may bakod na kahoy. At nagtatanim ng ilang bahagi ng orihinal na kampo. Ngunit hindi ko inasahan na ito ay isang modernong maliit na lungsod na may tubig, kuryente, aircon at pampainit. Pumasok si Wei Ho sa daan na nilagyan ng apog na may mga pader na gawa sa mga batong ladrilyo sa magkabilang panig. May mga bahay pa nga na may ikalawang palapag. Maraming kwarto ang may aircon at drainage outlet. Hindi maganda ang ayos. May sewer sa ilalim. Habang naglalakad, si Kiki ay nag-introduce tungkol sa pagsusuri ng gusali. Walang problema. Tumatakbo ng maayos ang mga electrical appliances. Sa loob ng 1 taon, may 37 beses na short circuit. Sunog na beses. Dito lang biglang naintindihan ni Wei Ho na lahat ng kasanayan ni Lukiki ay may antas. Sa ibang salita, siya ay isang all-around na artipisyal na intelihensya. Kahit ito man ay pagtatanim o pagtatayo, o kaya ay pangangaso, pagluluto at medikal. Hindi siya nahihirapan doon. Bigla ang napagtanto ni Wei Ho na siya ay nakakuha ng kayamanan. Marunong ka bang gumawa ng atomic bomb? Maingat na tanong ni Wei Ho. Isang sulyap ang ibinigay ni Lukiki sa kanya. Una, mangolekta ng mga materyales. Gumawa ng imaging device ayon sa blueprint. Pagkatapos, maghanap ng maayos na nakaimbak na atomic bomb. Pagkatapos ay gamitin ang scanner upang i-scan at makuha ang blueprint. Kumuha ng sapat na materyales para makagawa ng atomic bomb. Medyo nalilito si Wei Ho. Ganun lang kasimple ang paggawa ng atomic bomb. Hindi ito makatwiran. Pero laro naman ito. Normal lang na hindi makatwiran. Dalhin mo ako sa imbakan. Sabik na akong makita ang 50 magic stones na iyon. Ipagpatuloy ni Lukiki ang pagdadala. Dumaan sila sa kusina.
Pagkatapos ay nakita ni Wei Ho ang ilang mga refrigerator na may 4 na seksyon, at mga induction stove at electric wok, at mga rice cooker at iba pang mga elektrikal na kasangkapan sa pagluluto. Nagsalita si Lukiki, maayos ang takbo ng mga gamit sa pagluluto. Ang operasyon ay ayon sa mga gawin ng tao. Maaaring gamitin ang iba't ibang paraan ng pagluluto. Walang problema, biglang naunawaan ni Wei Ho na ang layunin ng pagsusulit na ito ay upang malaman kung kaya bang mabuhay ang tao. Sa ganitong malupit na kapaligiran, biglang nais malaman ni Wei Ho, ilang tao ang nakaligtas sa 1-0-0-0. Kaya't siya ang nagtanong pagkatapos ng unang pagsusulit. Ilan ang nakaligtas ninyo? Sagot ni Lukiki. Sa kabuuan, may 1-0-0-0 na test subject. Ilan ang nakaligtas ninyo? Sagot ni Lukiki. Sa kabuuan, may 1-0-0-0 na test subject. Matapos ang pagsusuri, 4,569 ang nakaligtas. 2,357 ang napatay ng mga mabangis na hayop, 4 ang namatay sa sunog sa loob ng 3 araw. May mga namatay sa sakit, ang mga tao ang nagdulot ng kapahamakan. Habang nakikinig, ako'y naguguluhan. Ang rate ng pagkamatay ay umabot ng higit sa 50%. Pinakamarami ang napatay ng mga mabangis na hayop. Hindi na ito nakapagtataka. Pabilis na pabilis ang ebolusyon at pagbabago ng mga nilalang. Napakahina pa rin ang klase. Hindi talaga sila ang karibal niya. Hindi. Parang lahat ay mga nag-iisang nilalang na nilimot ng Diyos. Ang titulong ito, hindi rin lahat ay tulad niya. Nauna ng higit sa 100 taon sa lahat. At hindi rin lahat ay tulad ng artificial intelligence. Hindi natatakot sa kamatayan. At ngayon ay nakalipas na lamang ng higit 100 taon. Hanggang sa tunay na matapos ang pagsubok. Makakaligtas kaya talaga ang sangkatauhan. Hindi kaya silang mapuksa sa matinding kalikasan. Dinala ni Lukiki si Wei Ho sa warehouse. At napansin ni Wei Ho na may mga uri ang warehouse. Halimbawa, yung may aircon ay para lang sa pagkain. Isang tabi ay may mga gamit na nakalagay. Sa isa pang bakanting lugar, ay may mga batong mineral na nakalagay. At ang malaking tambak ng itim na bato ng demonyo ay nakatambak doon. Mukhang walang kakaiba. Ngunit nagbigay na ang sistema ng pahiwatig. Nakatagpo ng walang may-ari na bato ng demonyo. Maaari bang ilagay ito? Nandito ako para sa pag-iimbak na ito. Nang matapos ang sinasabi ni Wei Ho, bigla na lang nawala ang malaking bunton ng mga mahiwagang bato. At ang bilang ng mga mahiwagang bato sa tindahan ni Wei Ho ay naging 5,231. Habang tinitingnan ang biglang pagdami ng bilang ng mga mahiwagang bato, naramdaman ni Wei Ho na napakaganda ng kanyang pakiramdam. Hindi siya agad bumili ng mga bagay sa tindahan. Dahil napakaraming paninda sa mall, hindi niya talaga alam kung ano ang bibilhin. Isa pa, kailangan gamitin ang mga magic stone na ito. Sa mga kritikal na sandali, isang magic stone ay kayang bumili ng pagkain para sa 10 araw. Sa mahahalagang oras, maaari talaga itong magligtas ng buhay. Lumingon si Wei Ho at tinanong si Lukiki. Narinig kong sinabi mo na ang pagmimina at panghuli ng bihira pataas na magic stone. Makakuha ng magic stone. Sumagot si Lukiki na may 3 paraan para makuha ang magic stone. Una, pagmimina. Pangalawa, pumatay ng mga bihirang o mas mataas pa sa magic beast. Pangatlo, pagtapos ng mga tiyak na misyon. Biglang naging isang bagong gabay si Lukiki. Tungkol sa mga tanong sa laro. Halos lahat ay sinasagot niya. Tinanong ni Wei Ho, alam mo ba kung anong mga bihirang antas ng halimaw ang nandito sa paligid? Sumagot si Lukiki tungkol sa mga nilalaman ng laro. Hayaan mo na lang ang mga manlalaro na mag-explore. Kung hindi mo alam, sabihin mo na lang na hindi mo alam. Si Wei Ho at si Lukiki ay pansamantalang nanatili sa kampong ito. Nakita ni Wei Ho ang mga damit sa bodega. Ang mga damit na ito ay gawa sa superweave na material. Ang tinatawag na superweave ay isang uri ng halamang tinanim ng mga artipisyal na intelihensya na nakukuha mula sa halamang ito at ginagamit sa paggawa ng mga damit na gawa sa ganitong klase ng tela. Matibay at matatag. Maganda ang insulasyon at kakayahang sumipsip ng pawis. At maganda rin ang disenyo nito. Pagkatapos ng mahigit 100 taon, sa wakas ay makakapaglinis na si Wei Ho ng maayos at magpapagupit ng buhok, magsusuot ng modernong damit. Kailangan kong aminin. Habang nakatingin sa salamin sa sarili, naramdaman lang ni Wei Ho ang paghanga kay Fangqian. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, nang makita niya si Lukiki na may bagong mukha, medyo nagulat si Lukiki at nagtanong, pwede ko bang malaman kung ikaw ba ay Jin? Wei Ho, tunay ngang isang artipisyal na intelihensya na nilikha ng Diyos. Nakakatuwang nagbibiro pa siya. Ilang sandali bago nakareact si Lukiki. Maingat niyang tiningnan si Wei Ho ng ilang beses. Pagkatapos ay sinabi, hindi mo ako niloko. Talaga namang tao ka. At hindi isang ligaw na tao na nag-evolve mula sa mga unggoy sa nakaraang 100 taon. Si Wei Ho, akala mo dati isa akong ligaw na tao. Pero inamin din ni Wei Ho na ang kanya ngayon at ang kanya noon ay talagang dalawang tao. Katatapos lang ni Wei Ho na pumunta sa bodega para mag-inspeksyon. At natuklasan na ang pagkain sa bodega ay na-freeze na. At lahat ng uri ng mga dekoryenteng kagamitan ay gumagana ng kusa. Kahit masira ang anumang kagamitan, alam pa rin ni Lukiki kung paano ayusin ito. Kaya naman si Wei Ho ay maaaring mamuhay ng ligtas sa kampong ito. Pero para kay Wei Ho, ang mabuhay ay hindi mahirap. Ang mahirap ay ang mabuhay magpakailanman. Ang kanyang kasalukuyang buhay ay 6 na araw lamang. Ang kasanayan sa pag-ehersisyo ng antas 6. Nagbigay sa kanya ng 60 taong buhay. Mukhang mahaba. Pero ngayon, nakalipas na siya ng 16 na taon. Pero sa kabutihang palad, maaaring bumili si Wei Ho ng ilang mga magic stone sa palengke na pwedeng pabilisin ang pag-unlad ng pag-ehersisyo. Mga talento at mahiwagang yaman. Maaari ring maghanap ng isang lugar para sa pagsasanay.
Kaya ngayon para kay Wei Hu, ang pinakakailangan ay mga demonyong bato. Kailangan niyang makakuha ng maraming demonyong bato upang masiguro ang kanyang progreso sa pagsasanay. Kailangan niyang makakuha ng maraming demonyong bato upang masiguro ang kanyang progreso sa pagsasanay. At sa ngayon, ang tanging paraan para makakuha ng Magic Stone ng matatag ay dalawa lang. Isa ay ang pagmimina. Ang isa naman ay ang manghuli ng mga bihirang halimaw. Pero dahil sa iba't ibang dahilan, bihira pa rin ang mga bihirang halimaw. Hindi madalas makita. Siguro ay dahil, sa tingin ng Diyos, hindi pa tapos ang panahon ng tao. Kaya hindi kinakailangan ang maglagay ng malaking bilang ng mga halimaw na bihira o higit pa. Ito ay nasa proseso ng paggawa ng laro. At hindi matapos na ang paggawa ng laro. Sa proseso ng paggawa ng laro, una ay kailangang bumuo ng malaking balangkas. Una, gawin ang laro, bago isaalang-alang ang pag-optimize at mga detalye. Naiintindihan ni Honghu ito. Kaya kailangan niyang maglakbay-lakbay para maghanap ng mga bihirang antas ng mahikal na hayop. Minsan ay makakatagpo siya ng mga mababangis na hayop na tulad niya na umaatake. At sasaluhin niya lahat, hanggang sa ika-5 araw sa kampo ni Wei Hu. Biglang nagpadala ng alerto ang sistema. Kapag ang bilang ng mga hinunting hayop ay umabot na sa isang tiyak na halaga, magkakaroon ng insidente ng pagkaligalig ng mga hayop. Pagkakaroon ng galit ng mga hayop, nabigla si Wei Hu. Alam niya na sa isang lugar, ang sobrang dami ng panghuli ay maaaring magdulot ng pagkalat ng galit ng mga hayop. Pero hindi niya inasahan na ilang araw lang ay mauwi agad sa ganitong insidente. Agad niyang hinanap si Lukiki at tinanong kung ilang beses na itong nangyari na may galit ang mga hayop. Sumagot si Lukiki, ito na ang ikatlong beses na nangyari ang pagkalat ng hayop sa kampo namin. Ang unang insidente ay tumagal ng 1 araw. May 67 ang namatay. Ang ikalawang insidente ay tumagal ng 0 araw. May 674 ang namatay. Nanginig ang noo niya sa alala. Kasalanan niya ito. Siya ang nakalimutan ang puntong ito. Ang labis na pangangaso ay maaaring magdulot ng pagkabaliw sa mga hayop. At lahat ng hayop sa lugar ay maaaring umatake sa tao. Kabilang ang mga leon, tigre at leopard. Kasama ang mga impala at baboy damo. Ang mga makamandag na ahas ay maaaring magpakabaliw at umatake sa tao. Kung may mga bihirang halimaw, malamang na hindi rin mapigilan at umatake sa tao. Nakita ni Lukiki ang hindi pa nabubuhay. Nagmumukha siyang nag-aalala at pagkatapos ay sinabi ang tungkol sa mga hayop na nagwawala. Sa lugar na ito, mayroon kang 3 pagpipilian. Una, tumakas. Pangalawa, magtago. Maghintay na lumipas ang oras. Pangatlo, makipaglaban. Patayin ang lahat ng mga hayop na umaatake. Nang marinig niya ito, si Wei Hu agad na nagtatanong, ikaw naman. Nagulat si Lukiki. Hindi niya inisip ang sarili niya. Bakit niya kailangang alalahanin ang sarili niya? Isa lang siyang artipisyal na intelihensya para sa pagsusuri. Kapag namatay, mamatay man. Anong pakialam niya? Medyo nalito si Lukiki dahil hindi pa siya kailanman tinanong ng ganitong tanong. Ikaw naman, paano? Patay ay patay na. Ano pa ba ang ibig sabihin nito? Medyo nalito si Lukiki dahil hindi pa siya kailanman tinanong ng ganitong tanong. Ikaw naman, paano? At dahil si Wei Hu ay isang manlalaro, kailangan niyang sumagot. Sa huli, sinabi niyang walang koneksyon sa internet. Nabigo ang paghahanap ng problema. Nagtalab ang sulok ng mata ni Wei Hu. At pagkatapos ay nagtanong, kaya pala maaari kayong kumonekta sa internet. Nagtanong ako ng walang pakialam. Maaari ba kayong mag-download ng mga maikling video? Ano ba itong artificial intelligence na ito? Ito ay malinaw na isang humanoid na computer. Sabihin mo na lang, kayo ba ay mga newbie guide? Yung mga game helper na sumasagot sa lahat ng tanong. Maghihintay ng time stop matapos. Tapos kayo ay magta-transfer ng job. Hindi ba, tumahimik si Lukiki ng sandali. Hindi sinagot ang tanong ni Wei He. Pinalitan niya ang usapan at sinabi na pinili ng manlalaro ang ikatlong opsyon. Iminumungkahi ko sa manlalaro na pumunta sa bodega. Magdala ng pana, bakal na espada at bakal na kutsilyo. At pumunta sa sentrong control room. Buksan ang otomatikong door ng machine gun. Ngunit pakitandaan, ang otomatikong door ng machine gun ay hindi pumipili ng kaaway o kaibigan. Ang kampo ng ihikipito ay may 4 na labasan. May 4 na labasan ang kampo. Lahat ay may mga otomatikong door ng machine gun. Ang timog at hilagang pinto ay may mabibigat na bitad. Sinuri ng manlalaro kung gumagana ang mga bitad. Tumango si Wei Hu. Pagkatapos inutusan si Panda na bantayan ito ng mabuti. Pagkatapos ay pumunta siya sa bodega. Sa ngayon, may silbi pa rin sa kanya ang presensya ni Lukiki. Una, maaaring makakuha ng maraming impormasyon tungkol sa laro mula sa kanya. Siyempre, maaari kang matuto ng maraming kasanayan mula sa kanya. Tulad ng medikal na pananaliksik na hindi alam ni Wei Hu. Hindi masyadong nag-aalala si Wei Hu. Naranasan na rin niya ang mga hayop na nababaliw. Ngunit noong panahong iyon, nakaiwas siya. Ngayon, hindi na siya makakaiwas. Dahil kailangan niyang protektahan si Lukiki. At gusto rin niyang subukan ang kanyang limitasyon. Sa huli, ang kanyang kasalukuyang antas ay bihirang uri rin. Matapos maabot ang skill ng Diyos ng Kulob, nakarating si Wei Hu sa antas ng bihirang uri. Gaano kalakas ang bihirang uri? Pasensya na, hindi rin alam ni Wei Hu. Dahil wala siyang reference point. Walang sapat na malakas na nilalang para mapilit siyang ibigay ang kanyang buong lakas. Kinuha ni Wei Hu ang kanyang bracer ng lakas. Isinuot niya at dinadala ang Doran's Shield. Pagkatapos ay nakita niya sa imbakan ng kampo ang mga pana, espada at kutsilyo. Isinuot niya at dinadala ang Doran's Shield. Pagkatapos ay nakita niya sa imbakan ng kampo ang mga pana, espada at kutsilyo. Pagkatapos ay pumunta siya sa timog na pintuan ng kampo. Ngayon ay hindi na siya balak tumakas. Kailangan niyang harapin ng mag-isa ang insidente ng pagkamalupit ng mga hayop na ito.
Susubukan niyang sukatin ang kanyang lakas. Nasa likod niya ang kanyang pana at kalasag. Sa kanyang kaliwang kamay ay may kutsilyo. Sa kanyang kanang kamay ay may espada. Nakatayo siya sa pintuan ng kampo. Binuksan lamang ni Wei Ho ang mga machine gun tower sa hilaga, kanluran at silangan. At hindi niya binuksan ang machine gun tower sa timog. Una, ito ay upang maiwasan ang maling pagkakasaktan. Ibig sabihin, kailangan niyang subukan ang kanyang lakas. Nakatayo si Wei Ho sa pintuan ng timog. At naramdaman ang pagyanig ng lupa. May naririnig na tunog mula sa gubat sa timog. Ang unang lumabas mula sa gubat ay isang usa. Ang usa na ito ay may mga mata na pula. Nakita niya si Wei Ho. Agad siyang tumakbo patungo kay Wei Ho. Siya pa lang ang una. Sa likod niya ay may ilang dosenang mga usa. Isang grupo ng mga usa ito. At kasunod ay dalawang mga leopardo. At isang malaking grupo ng mga rhinoceros. Ang tanging layunin ng mga hayop na ito ay patayin ang taong ito sa harap nila. Si Wei Ho ay huminga ng bahagya. Si Wei Ho ay huminga ng malalim. At pagkatapos ay sumigaw, nagsimula na ang pangangaso. Agad siyang sumugod at pumatay. Mahigit 100 taon na walang patid na pagsasanay. At ang antas dalawa ng kakayahang Diyos ng kidlat. Si Wei Ho ay naging napakalakas na. Ngunit hindi pa niya alam iyon. Ang bilis ni Wei Ho halos hindi makita ng mata. Mas malakas pa siya sa 10 elepante. Ang kanyang kakayahan sa pangangaso. Mas marami pa kaysa sa kahit sinong mga ngaso. Ito ang lakas na lagpas ng 1 siglo. Dagdag pa rito, ang mga sandatang ginawa gamit ang katalinuhan ng tao. Kakayahan ni Wei Ho sa laban. Mas mataas ng ilang beses kaysa sa mga baliw na hayop na ito. Isang saksak, isang baliw na muusin na pinutol ang ulo sa isang suntok. Ang ulo ng rhinoceros ay nahati sa dalawa. Isang pusa, isang cheetah na naitulak ng ilang metro palayo. Hindi ito pangangaso. Ito ay pagpatay. Pagkakaroon ng pagwawala ng mga hayop. Isang parusa sa labis na pangangaso ng tao. Ito rin ay isang paraan ng pagpigil sa sobrang bilis ng pagdami ng mga hayop. Tanging ang mga malalakas ang makakaligtas sa ganitong mga pangyayari. Ito ang tunay na kalikasan. Ang malakas ay kumakain ng mahihina. Ang malalakas ang nabubuhay. Ito ang batas ng kalikasan. Isang saksak ang nagdudulot ng kapahamakan. Isang asong manghuli na gustong pumasok ng palihim sa timog na pinto ay tinusok ng palaso sa ulo. Sa oras na iyon, biglang may isang malakas na sigaw mula sa timog na bahagi. Isang asong manghuli na gustong pumasok ng palihim sa timog na pinto ay tinusok ng palaso sa ulo. Sa oras na iyon, biglang may isang malakas na sigaw mula sa timog na bahagi. Biglang tumigil ang lahat ng hayop at nagsimulang umatras. Patuloy na umiindayog ang lupa. Isang napakalaking nilalang ang lumitaw. Nagdulot ng walang tigil na kasindak-sindak na pagpatay. Sa wakas, lumitaw ang pinaka-nakakatakot na kalaban. Isang dambuhalang hayop na higit sa 1 metro ang taas. Mukhang isang malaking unggoy. Ngunit may 4 na braso. Puti ang balahibo. Mabangis ang mukha. 4 na braso na gorilya, bihirang antas, nagwawala. Lumitaw na ang bihirang antas na halimaw. May kumislap na kidlat sa mga mata ni Wei Ho. Biglang may dumaloy na kuryente sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa susunod na sandali, umatake si Wei Ho sa gorilyang iyon. Patuloy na pumapalo ang 4 na braso ng unggoy. Nagsisigaw siya ng malakas. At sumugod kay Wei Ho. Hinawakan niya si Wei Ho gamit ang 2 braso. Ninakaw niya ang 2 pa niyang braso. At ibinato kay Wei Ho. Nagpigil si Wei Ho at tumitig. Naibato na niya ang kanyang mga kutsilyo at espada. Hinarap niya ang kanyang kamao. At saka lumingon sa mga patuloy. Na bumabagsak na mga bituin, nagbitiw ng isang suntok. Isang malakas na ingay ng pagbagsak. 3 suntok ang nagbanggaan. Ang nagbanggaang kamao ay nagdulot ng malakas na hangin. Na nagdulot ng mga dahon sa lupa na nagkalat. Na pinapagalaw ang damit ni Wei Ho na humahampas sa hangin. At narinig ni Wei Ho ang isang tunog na ka. Iyon ay isang malinaw na tunog ng pagkaputol ng buto. Ang tunog ay hindi nagmula sa braso ni Gong Ho. Pagkatapos ng tunog, ang 4 na braso ng gorilya ay agad na umatras. Ang 2 braso ay biglang hindi na makagalaw. Mahigit 100 taon ng push-up ay talagang hindi nasayang. Ang isang centenary na killing arm ay talagang hindi nagkamali sa pangalan. Gaano kalakas si Wei Ho? Malakas lang siya, pero palagi ng ganito. Walang malinaw na pagkakaintindi si Wei Ho tungkol sa sarili niya. Dahil walang reference point. Dahil hindi pa niya nakatagpo ng isang tunay na kalaban na pantay ang lakas niya. Kaya hindi rin niya alam kung gaano siya kalakas. Pero hindi lang si Wei Ho ang nangunguna sa mga tao. Nangunguna siya sa lahat ng nilalang ng higit sa 1 taon. Ang ganitong kalamangan ay isang benepisyo talaga. Ngunit ang bilis ng ebolusyon at posibilidad ng mutasyon ng mga nilalang sa mundo ay tumataas. Ngunit si Wei Ho mismo ay bahagi ng mga nilalang sa mundo. Kaya siya mismo ay natural na nagbabago at nagmumutate. Lalo na bilang isang tao. Si Wei Ho ay nagsasanay araw-araw. Dahil naalis na ang limiter. Patuloy na nagpapalakas si Wei Ho sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Dahil naalis na ang limiter. Patuloy na nagpapalakas si Wei Ho sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. At para maprotektahan, kailangan niyang manghuli ng paulit-ulit. Ito rin ay nakatulong upang mapataas ang kanyang kamalayan sa laban. At ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Kaya si Wei Ho talaga ay sobrang lakas. Hindi bababasa kung ikukumpara sa harapan nating 4 brasong gorilya. Mas malakas si Gong Ho. Sa kalikasan, may isang hayop, kung makatagpo ito ng manghuli na mas malakas pa sa kanya. Kadalasan, pipiliin ng mga hayop na tumakas. Ngunit iba ang sitwasyon ngayon. Dahil lahat sila ay nagwawala. Kahit na hindi ipinakita ang napakalakas na kapangyarihan. Patuloy pa rin silang parang baliw na umatake sa hindi pa nakuha. Dahil ito ang laro ng Diyos. At hindi kailanman nagkakamali ang Diyos. May isang uri ng daga noon sa mundo na tinatawag na European Lucky Mouse.
Kapag umabot sa isang kritikal na densidad ang mga daga, nagkakaroon sila ng sabayang pagpapakamatay. Bakit sila nagpakamatay? Walang paliwanag ang mga siyentipiko tungkol dito. Sinasabi ng mga siyentipiko na wala namang gaanong nagmamalasakit. Ako, bakit ko kailangang ipaliwanag ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag? Ngunit sa oras na ito, naunawaan ko. Ito ang dahilan. Ito ay dahil sa itinakda ng Diyos. Ito ay para sa balanse ng kalikasan. Tulad ng mga lobo na kumakain ng mga tupa, mga tigre na kumakain ng mga usa, ang mga hayop ay magiging baliw. Pabilis ang pagdami ng mga hayop. Sa panahong ito, nagdagdag ng isang setting ng pagkabaliw ng hayop. Makatutulong ito sa pagbawas ng bilang ng mga hayop. Makatutulong din ito sa pagbawas ng bilang ng mga tao. Kasabay ng mga insidente ng pagkabaliw. Ang mga potensyal na tao at hayop ay mabilis na lumalago. Sa huli ay nilalampasan ang sarili para maging mas malakas na nilalang. At ang mas malakas na nilalang ay tiyak na hindi masyadong malakas ang kakayahang magparami. Maingat na nirepaso ni Weiho ang kasaysayan ng tao. Ang mga lalaking may pera, ganda at kakayahan ay hindi tinitingnan ang isang simpleng babae. Ganon din ang isang 4 na braso na gorilya. Hindi rin tinitingnan ang isang karaniwang babaeng gorilya. Ito ang balanse sa kalikasan. Habang si Weiho ay ganap na tiwala, biglang lumabas ang isang grupo ng mga ordinaryong inahin na orangutan mula sa gubat. Pinalibutan ng mga inahin na orangutan ang 4 na braso na gorilya. At masama silang nakatingin kay Weiho. Hindi, Weiho. Wala akong pagkakamali dahil ito ang pag-ibig. Isang penomeno na hindi maipaliwanag sa karaniwang lohika. Sa huli, tapusin natin ito sa isang pangungusap, ito ang pag-ibig. Hindi ito mali. Bakit napakababa ng sahod? At napakahirap ng trabaho. Pero ayaw pa rin sumuko. Dahil ito ang pag-ibig. Bakit napakalayo ng mga pangarap? Ngunit patuloy pa rin itong hinahangad. Dahil ito ang pag-ibig. Bakit kahit ano paman? Bakit ang mga pangarap ay tila napakalayo? Ngunit patuloy pa rin tayong naghahanap. Dahil ito ang pag-ibig. Bakit kahit ano paman? Sa huli, ito ang pag-ibig. 4 na braso ng gorilya. Kahit na may 2 braso na nakababa. Pero mayroon pa siyang 2 braso. Ginamit niya ang 2 braso para paulit-ulit na paluin ang kanyang dibdib. Tapos sumigaw siya kay Weiho. Tumalon ang mata ni Weiho. Tumingin siya sa malaking unggoy at sa mga babaeng unggoy sa paligid niya at sinabi, kahit natalo, pero nanalo ka rin. Kumuha si Weiho ng kutsilyo at espada mula sa lupa. Yung suntok kanina ay ginawa ni Weiho para subukan ang kanyang lakas. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin naipakita ng 4 na braso na gorilya ang kanyang buong lakas. Hindi pa rin niya matantiya ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit kailangan ng mabilis na lutasin ang insidente ng mga hayop na nagwawala. Kaya ngayon ay oras na ng pagpatay. Tumadyak si Weiho. Parang isang malaking unggoy na umatake siya. 4 na braso ng malaking unggoy na pula ang mga kamay. Sumigaw siya ng malakas. Pagkatapos ay walang katwirang sumugod kay Weiho. Kasama niya sa pagsugod ang mga babaeng unggoy. At ang napakaraming mga hayop na nabaliw na. Maraming hayop ang dumating ng sabay-sabay. Naalala ni Weiho ang isang pelikula na napanood niya dati. The Chronicles of Narnia. Sa pelikula, mga hayop din ang nagwawala. Naglalaban-laban. Ngunit sa harap ng mga hayop na ito, iisa lang ang nakikipaglaban si Weiho. Kahit isang tao lang. Dahil ako ay isang bihirang uri. Itinaas ni Weiho ang kanyang kutsilyo at espada. At pagkatapos ay sumugod siya. Ang kanyang mga kasanayan sa labanan ay umunlad. Dati ay isa lamang. Dati ay puro pagduro. Dati ay isang suntok lang. Ngunit iba ito ngayon. Sa wakas, ang mundong ito ay hindi tunay na laro. O maaari ring sabihin na ang mundong ito ay hindi pa tunay na laro. Hindi babahain ng dugo ang ating laro. Hindi magkakalat ng mga ulo, bituka at laman loob. Sa ating laro, ang dugo ay magiging berde. O kaya ay may mosaic. Ngunit dito hindi ganun. Dahil ito ay laro ng Diyos. Para sa Diyos. Kahit hayop man o tao. Ay walang halaga. Kapag namatay, patay na. Sino ba ang mag-aalaga kung malupit o hindi? Kung hindi mo kayanin ang kalupitan, tanging malupit ang magtatanggal sa'yo. Iyan ang batas ng kalikasan. Ito ang likas na batas na hindi natin maiiwasan. Kailangan nating umangkop. O kaya naman ay mapapalayas. Dahil ang pagtakas ngayon ay magdadala lamang sa atin sa mas malupit na sitwasyon. Na wala ng kakayahang lumaban, ay magdadala lamang sa atin sa mas malupit na sitwasyon. Na wala ng kakayahang lumaban, kaya nga may mga taong ipinanganak sa panahon ng kapayapaan, na nagkakagawa pa rin ng pagpapakamatay. May oras pa si Weiho para isipin ang mga ito. Ipinapakita nito na hindi siya nahihirapan sa laban. Minsan pa nga ay pinipigilan pa ni Weiho ang sarili. Pampatulog lang niya ang mga hayop na ito. Hindi niya sila tuluyang pinapatay. Hindi na siya pwedeng pumatay pa. Ang sobrang pangangaso ay maaaring magdulot ng pagwild ng mga hayop. Ayaw ni Wei na hintayin pang matapos ang pagwild ng hayop na ito. Bago pa mangyari ang ika-4 na pagwild ng hayop. Kung ganito, walang katapusan na talaga. Kaya pinili ni Wei na mapatumba sila. O kaya ay saktan ang mga binti nila. Kung talagang wala ng paraan, wala nang magagawa kundi pumatay na lang talaga. Ito ay isang awa na nagagawa lamang kapag may kakayahan. Na walang kahirap-hirap. At ang tinatawag na awa ay hindi higit sa ayaw magkaproblema sa sarili. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nabasag ang hilaga, silangan at kanlurang pinto ng kampo. Lumabas na ito ay isang bihirang antas na halimaw, na may kasamang maraming mga hayop na nabaliw. Nabasag nila ang pasukan ng daan. Nabasag nila ang otomatikong tor ng baril. Nawasak nila ang bitag na mabibigat na bagay. Tapos pumasok sila. Parang alam nila na nandyan si Lukiki. Kaya hindi sila nag-aksaya ng oras sa pagsira ng mga gusali. Diretso silang pumunta sa taguan ni Lukiki. At sumugod doon. Nakangisi si Weiho. Ngayon lang niya naramdaman ang kahirapan.
Mas mahirap ang protektahan kaysa sirain. Bigla siyang umikot si Weiho at kinuha ang pana sa likod niya. Pagkatapos ay inihanda ang pana at palaso. Dahan-dahang kumikilos ang lakas ng kidlat sa kanyang katawan. Sa huli, ang lakas ng kidlat ay pumapalibot sa palaso. At sa sandaling ito, binitiwan ni Weiho ang kanyang kanang kamay. Agad na bumilis ang palaso. Sa isang iglap ng pagbitaw, agad na sumabog ang lakas ng kidlat. Ang katawan ng palaso ay agad na nabasag sa lakas ng kidlat. Ngunit ang talim na gawa sa bakal ay patuloy pa ring umuusad. At sa talim ng palaso, dala nitong nakakatakot na lakas ng kidlat. Ito ay isang pana ng kidlat, parang isang kidlat na dumaan sa langit. Ang ulo ng pana ay tumusok sa balikat ng isang dambuhalang malaking rhinoceros. Ang napakalakas na puwersa ng kulog ay biglang sumabog sa kanyang balikat. Parang tinamaan siya ng tunay na kulog. Ang napakalakas na puwersa ng kulog ay biglang sumabog sa kanyang balikat. Parang tinamaan talaga ng isang malakas na kidlat. Diretsong napalipad ang malaking rhinoceros ng 10 metro. Nabiyak ang kalahati ng katawan niya. Lubog sa usok at dugo ang paligid. Mukhang hindi na siya makakabangon. Pero sa sandaling pumutok ang pana ni Weiho. Yung gorilyang may 4 na braso ay tinamaan ng tama at sumugod. At sinuntok si Weiho ng matindi. Si Weiho ay tinamaan ng malakas na suntok. Lumipad siya ng ilang dose-dosenang metro palayo. Diretsong bumangga sa isang pader na gawa sa mga ladrilyo. Ang mga ladrilyo ay bumagsak ng malakas. At naipit si Weiho sa ilalim nito. Ngunit ang 4 na braso na gorilya ay hindi sumusuko. Sumugod siya pabalik. Ang natitirang 2 braso ay nakapulupot sa kanyang kamao. Pagkatapos ay tinamaan ang tumpok ng mga bricks kung saan nakatayo si Weiho. Hindi siya nagsasabi na hindi siya sumusuko. Kundi alam niya na hindi pa namatay si Weiho. O sabihin na natin, dahil sa insidente ng pagkalat ng hayop, nagkaroon sila ng isang kakayahan na makaalam kung nasaan ang tao at ang kanilang kalagayan. Ang mga mutant. Ang 4 na braso na unggoy marahil ay nakakaintindi kung ano ang tinatawag na awa. Ngunit sa harap ng matinding kaaway, tiyak na hindi siya magtatangkang maging maawain. Kailangan niyang samantalahin ang pagbagsak ni Weiho at ituloy ang tagumpay. Ang 4 na braso ng gorilya ay bumagsak, na matinding tumama sa mga guho ng bato. Ngunit sa oras na ito, biglang may kamay na sumulpot mula sa mga guho. At naipigilan niya ang suntok na iyon. Parang yumanig ang hangin. Biglang kumalat ang alikabo. Parang mga alon sa tubig na kumakalat paikot. Mahigpit na nakataas ang mga kamao ni Weiho habang nakatayo. Wala siyang kahit isang butil ng alikabok sa katawan. Sa halip mula ulo hanggang paa, ay nababalutan siya ng isang manipis na transparenteng proteksyon na hangin. Dapat ko nang naisip ito. Hawak ni Weiho ang braso ng malaking gorilya. Walang kahit anong pakiramdam ng hirap. Dapat ko nang naisip ito. Kasanayan sa pagninilay. Paano mangyayari iyon? Isang kasanayan lamang na nagpapahaba ng buhay. Ang sinasabing pagpapahaba ng buhay. Ito ay lamang isang karagdagan sa lakas ng aking mga selula. Ng aktibidad na pinalalakas. At sa kasalukuyan, ang nakapaligid kay Weiho ay ang enerhiyang nakatago sa kanyang mga selula. Ng enerhiyang Chai. Ngunit sa kasalukuyan, ito ay inilalabas. Ang enerhiyang panghimpapawid at ang kidlat, tulad ng siyam, ay maaari ring magamit. Lalo na ang antas ng kanyang pagsasanay sa enerhiya ay nasa ika-6 na antas. Mas mataas pa ito kaysa sa antas ng Diyos ng kidlat. Pagdating sa enerhiya, maraming mga kasaysayan at dokumento ang may detalyadong tala tungkol dito. Tulad ng Dragon Ball. Tulad ng Battle Through the Heavens. Hindi ko alam kung kailan ako makakapaglabas ng enerhiya. At kailan ako magiging isang malakas na dozong. Hawak ni Weiho ang kanyang tanging libreng kamao, na nakabalot sa enerhiyang gas. Pagkatapos ay pinakawalan ni Weiho ang kanyang kamao. Isang malakas na suntok. Biglang lumubog ang tiyan ng malaking unggoy na may 4 na braso. Ang buong puso niya ay biglang lumipad ng ilang metro palayo. Nadaganan ang 3 o 4 na malalaking puno. Sa huli ay bumagsak sa lupa. Hindi alam kung buhay o patay. Dahan-dahang lumabas si Weiho mula sa tambak ng mga bato. Buong katawan niya ay may napakalakas na presyon. Ang enerhiya sa loob niya ay lumalabas. Parang isang di nakikitang apoy. Bigla na alala ni Weiho ang isang kasabihan tungkol sa lakas ng kakayahan. Hindi ito nakasalalay sa kakayahan mismo, kundi sa taong gumagamit ng kakayahan. Ang kasanayan sa pag-ehersisyo ng enerhiya ay isang napakalakas na kakayahan. Pero hindi pa alam ni Weiho kung paano ito gamitin. Pero ang pangunahing tunguhin ngayon, hindi ang pag-aaral kung paano gamitin ang kakayahang ito, kundi ang pagresolba sa mga hayop na nagwawala. Sumipa si Weiho sa lupa. Parang isang araw na tumalbog mula sa lubid, mabilis siyang bumunot, at tinutungo ang taguan ni Lukiki. Una sa lahat, nakasalubong namin ang isang dambuhalang titan na sawa na may pulang mata. Nang makita si Weiho, bigla itong lumabas. Hinawakan nito si Weiho ng malakas na halik na may amoy dugo. Pero mas mabilis si Weiho. Naglabas siya ng enerhiya sa loob. Ang kanyang lakas, bilis at tibay ay tumaas ng ilang ulit. Ang malaking ahas ay sumugod. Ngunit si Weiho ay nakalipat na sa itaas nito. At pagkatapos ay bumagsak ang isang kamao. Boom, ang higanting ahas ay nahulog sa lupa. Direktang bumagsak sa sahig na gawa sa limestone. At gumawa ng isang malaking butas. Ang mga pira-pirasong bato ay nagliparan. Ang dugo ay dumadaloy sa mga siwang ng daan ng bato. May natitirang isang bihirang manok pa. Isang napakalaking baboy ramo iyon. Pula ang mga mata nito. Diretso itong tumakbo patungo sa lugar kung saan naroon si Lukiki. Parang sa susunod na sandali, babagsak nito ang bahay na tinatago ni Lukiki. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na natakot ang panda sa wakas. Siyang tumakbo palabas, at humarang sa daan ng malaking baboy ramo. Kahit na hindi siya maliit. Pero kung ikukumpara sa malaking baboy ramo, napakalayo pa rin ang agwat. Medyo nag-aalala si Weiho. Baka hindi na siya makahabol.
Ngunit sa mga sandaling iyon, lutang si Lukiki na may tungkod, lumabas ng pinto. Biglang lumitaw ang isang baril na may pihitan sa kanyang kamay. Inangat niya ang baril. Pagkatapos ay ibinaluktot ang ulo at pinutok. Tumingin sa direksyon at pinindot ang gatilyo. May malakas na putok. Lumipad ang bala. Sa kanang mata ng dambuhalang baboy. Biglang sumibol ng isang pulang bulaklak. Sumigaw ng masakit ang baboy ramo. Pagkatapos, biglang nagbago ang direksyon ng pagbangga ng buong baboy. At pagkatapos ay dumaan siya sa gilid ng panda. Biglang nagbago ang direksyon ng pagbangga ng buong baboy. At pagkatapos ay dumaan siya sa gilid ng panda. Sa huli, bumangga siya sa isang dalawang palapag na bahay na gawa sa ladrilyo. Sadyang nabangga ang pader na iyon at nagkabasag-basang lahat. Nagtataka ang panda. Nakawala ako sa isang panganib. At sa oras na ito, kinuha na ni Weiho ang kanyang pana at mga palaso. Sa distansyang ito, tanging ang palaso lamang ang makakaabot. Ibinonang siya ang pana at inihanda ang palaso. Ang kapangyarihan ng kidlat at ang panloob na enerhiya ay sabay-sabay na umikot sa palaso. Dalawang uri ng enerhiya ang nagsanib sa isang lugar. Biglang sumabog ng hindi makontrol. Ang palaso ay sumabog agad na pira-piraso. Ngunit sa sandaling iyon, si Weiho ay napakawalan na ang kamay. Ang bakal na palaso ay mabilis na lumipad palabas. Sa likod ng palaso, ay ang enerhiyang umiikot mula sa loob na hangin at kidlat. Ang dalawang puwersang ito ay patuloy na sumasabog. Ang puwersa ng pagsabog na ito ay nagtutulak sa palaso na umusad. Sa huli, direktang pinabilis nito ang bilis ng dulo ng palaso na lampasan ang tunog. Tumayo ang malaking baboy ramo. Nyugyog ang kanyang ulo. At pagkatapos ay tumutok sa posisyon ni Lukiki. Sa huli, sumipa siya sa lupa. At biglang umabante. Muling tumakbo patungo kay Luki. Na parang si Ki. Ngunit sa sandaling ito, isang palaso ang tumama mula sa hangin. Agad na pumasok ang dulo ng palaso sa katawan ng malaking baboy ramo. Sa susunod na sandali, dalawang hindi mapigilang enerhiya ang nagdulot ng isang nakakatakot na pagsabog. Buom, ang kulog at ang panloob na enerhiya ay sumabog. Biglang pinasabog ang mabangis na baboy, nagkalat ang laman at dugo. Natutunan ang mga dingding at sahig sa paligid na maging pula. Nabaho ang dugo. Nanginig ang mga hayop sa paligid sa takot. Agad na napalaya si Weiho. Napatay ang 4 na bihirang klase. Pero nakita ni Weiho si Lukiki na may hawak na bolt action na rifle. Nabigla siya at napasigaw. Tumingin si Lukiki kay Weiho. At sinabi na ito ay isang spring rifle na 2.1 metro. Na nakuha ko bilang gantimpala sa isang misyon. Hindi maintindihan ni Weiho, huwag talaga magsalita ng basta-basta. Baka maging nakakahiya. Kinuha ni Lukiki ang isang sanga ng puno. At tinanong si Weiho, ano ba ang nihi? Hindi natuwa si Wei Horton. Alam ko pa rin ang mga numero. Sabi nga, hindi ka ba yung taong naglakbay sa panahon higit 1 taon na ang nakalipas? Na ang kaluluwa ay napasok sa katawan ng robot o kung ano paman. Bakit mo alam ang joke tungkol sa Dailigi? Lumiko si Lukiki. Inangat niya ang baril. Tinutukan ng ibang direksyon. At pinindot ang gatilyo. Ang buhayang kakakyat lang mula sa ilog ay biglang tinusok sa ulo. Nagulat si Wei Horton. Hindi niya itinanggi. Alam ko naman yan. Bakit lahat ng artificial intelligence ay bumalik sa Shenmen? Tanging ikaw lang ang hindi bumalik. Tumakbo si Weiho papunta doon. At nagtanong ng masinsinan. Mabilis, sabihin mo kung ikaw ba ay isang time traveler. Walang ekspresyon na sinabi ni Lukiki. Nabigo ang koneksyon sa network. Hindi mahanap. Tanong, Weiho. Lahat ng ito ay mga patibong. Si Weiho ay nag-check ng pana at palaso. Nakatayo sa likod ni Lukiki. Patuloy na tinutok ang mga halimaw na umaatake. Ang palaso ay dapat tumama sa binti ng isang nagwawala na halimaw. O kaya ay direktang tumago sa ulo ng halimaw. At ang malaking baril sa kamay ni Lukiki ay mas malakas. Halos isang bala. Kayang pumatay ng isang hayop sa ulo. Nakahawak siya sa nakakatakot na malakas na baril na patuloy na nagpaputok. Pero dahil nabali ang kanyang kanang maliit na binti, bawat putok ay may malakas na recoil. Kaya't hindi mapigilan siyang umatras. Nakatayo si Weiho sa likod niya. Kaya tuwing magpaputok siya, lagi niyang tatamaan ang likod ni Weiho. Hindi kumikilos si Weiho. Ang matibay ng likod, ganap na sumusuporta. Sa recoil mula sa baril ni Lukiki, patuloy silang nagpaputok. Kasabay pa ng sobrang galit na panda na patuloy na nagsisida. Unti-unting nababawasan ang bilang ng mga hayop na umatake sa kanila. Hanggang sa tuluyang naging 0. Nang matapos ang lahat, biglang nagsalita si Lukiki. Tapos na ang ikatlong insidente ng pagkabaliw ng mga hayop. Mga nasugatan at namatay. 4 na bihirang antas na halimaw ang lumitaw. Lahat ay nahuli at napatay na. Tingnan ni Weiho si Lukiki. At napansin niyang nanginginig ang kanyang kaliwang binti. Dahil sa sugat sa kanang binti. Kailangan niyang suportahan ang buong timbang ng katawan gamit ang kaliwang binti. Kaya't mabilis nang hindi makayanan ng kanyang kaliwang binti. Sapagkat malakas ang recoil ng bolt action rifle. Kahit na may si Weiho na matibay na suporta. Pero ang kanyang kaliwang binti ay nakararamdam pa rin ng malaking pressure. Ngunit si Luki ay talagang matatag na pinanatili ang tungkod. At dahan-dahang naglakad patungo sa silid. Si Weiho ay may kaunting kaalaman sa mga tao at mundo. Agad siyang tumulong. Ngunit, agad na ibinalik ni Luki ang rifle sa kanyang kagamitan. Sabi niya nang walang emosyon, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Si Weiho, talagang ikaw ay naglakbay sa panahon, di ba? Lumipas ng 500 taon. Ikaw ba yung pangunahing karakter na naging robot? Tapos na ang pagwawala ng mga hayop. Maikling lang ang tagal ng pagwawala ng mga hayop ngayon. Dahil pinatay nila ang mga hayop sa paligid. Pinaiyak nila. Binato nila ng sira ang mga binti. Para maiwasan ang sakit na kumalat. Dahil ang mga hayop sa paligid ay pinatay. O nauntog. O nabalian ng mga binti ng mga binti. Upang maiwasan ang paglaganap ng sakit.
Sinimula ni Weiho at ng panda na ilipat ang mga bangkay ng hayop sa imbakan upang i-freeze ito. Ang mga hayop na nauntog ay bumalik sa normal pagkatapos magising. At pagkatapos ay tumakbo palayo. Ang mga hayop na may nabaling mga binti ay patuloy na nasa estado ng pagkabaliw. Kaya't kailangan pang patumbahin sila ni Weiho. At si Lukiki ang tutulong sa kanila. Kung talagang hindi na matutulungan, ang mga nawalan ng kakayahang mabuhay sa ligaya ng kalikasan ay kailangang manatili sa kampo at alagaan. Ang mga pugo ay pwedeng mangitlog. Ang mga tupa ay pwedeng magbigay ng gatas. Hindi naman talaga ito walang silbi. Sa kalikasan, walang awa. Ang tinatawag na awa ay simpleng ayaw lang makasagasan ng gulo. At ang may karapatang magpakita ng awa ay tanging ang mga malalakas na may kakayahang kontrolin ang sitwasyon. Pagkatapos nilang matapos ang lahat, biglang naalala ni Weiho ang baril ni Lukiki. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakatutok sa totoong baril. Kaya gustong-gusto kong subukan ang 2 putok. Kaya sinubukan kong humiram kay Lukiki. Bagamat sinabi ni Lukiki na hindi niya ibibigay ang baril na nakuha niya sa misyon kay Weiho. Ngunit nang hilingin ni Weiho na mag-shoot ng 2 beses para magpasaya, si Lukiki pa rin ang nagbigay ng baril kay Weiho. Dahil walang scope, kaya hindi masyadong accurate ang tira ni Weiho. Tiyak na tinutukan ang isang pulang bulaklak, pero tumama sa tuyong puno na 1 metro ang layo. Tiyak na tinutukan ang isang malaking bato, pero tumama sa tuyong puno na 12 metro ang layo. Medyo nalilito si Weiho. Ano ba ang nangyayari sa punong ito? Sadyang sumisalo ba ito ng bala? Tumingin si Lukiki ng 8 beses. Pagkatapos ay tahimik na kinuha muli ang kanyang baril. Inabot ni Weiho ang kamay. Ngunit umatras si Lukiki ng isang hakbang. Diretsong itinago ang baril. Ang maliit na kilos ni Weiho. Malaki ang naging epekto. CJ, inabot ni Weiho ang day-night scope mula sa kanyang kagamitan. Talagang ito na ang tadhana. Bahagyang nagulat si Lukiki nang tanggapin ang araw na binibilang na bino. At marunong na niyang ikabit ito sa baril. Binilisan niyang tingnan ito. Kitang-kita ni Weiho ang kasiyahan sa mata niya. At narinig niya ulit na sinasabi nito, anong kailangan mo? Magpapalitan tayo. Maingat na nag-isip si Weiho. Nalaman kong wala akong kakulangan. Ngunit tinanong pa rin niya, marunong ka bang magluto? Adobong baboy, ginataang baboy. Itlog na may kamatis. Manok na may kabute. Habang sinasabi ito ni Ho, parang malapit na siyang malaglagan ng laway. Sumagot si Lukiki, ang antas ng pagluluto ni Lukiki ay level 5. Magluluto kami ng 12 uri ng ulam. Magluluto kami ng kabuang 12 uri ng ulam mastufiseo. Anong gusto mong kainin, mastufiseo? Si Weiho ay sobrang gutom. Patuloy siyang nagsasabi ng mga pangalan ng ulam. Braised pork, twice-cooked pork, stir-fried pork. Lukiki na huminto at nagsabi, kakain mo ba lahat? Si Weiho ay nag-isip ng sandali. Sabi ni Weiho, itlog na may kamatis ba? Walang awa na sagot ni Lukiki. Walang kamatis. Medyo naguluhan si Weiho. Nag-isip siya. At sinabi, paano naman ang manok na nilagang may kabute? Walang ekspresyon si Lukiki, walang kabute. Paano ba walang kahit ano si Weiho? Sige, pupunta ako sa kusina para tingnan kung ano ang mga gulay. Dumating si Weiho sa kusina. Nakita niyang hindi gaanong marami ang mga gulay sa refrigerator. Ngunit marami naman ang karne. Bilang karagdagan sa iba't ibang karne. May isang malaking kahon ng mga itlog at gatas. At pati na rin ang mga patatas, sibuyas at harina. Bagaman si Lukiki ay marunong magluto ng higit sa 100 na putahe. Pero hindi magamit ang huli. Gumagawa ang 2 ng pagkain gamit ang kasalukuyang materyales. Si Weiho hindi marunong magluto. Pero marunong pa rin siyang gumamit ng rice cooker. Marunong siyang maghugas at maghiwa ng gulay. Si Lukiki ang responsable sa paggisa at pagluluto. Nasaktan ang kanyang binti. Hindi pwedeng tumayo ng matagal. Ngunit para makapagluto para kay Weiho, patuloy pa rin silang nakstanding. Nagsikap ang 2. Sa wakas ay nagawa na ang pagkain. Nang naamoy ang amoy, biglang nakaramdam si Weiho ng gutom. Sa huli, gumawa si Lukiki ng isang plato ng piniritong patatas. At piniritong itlog na may chives. Isang platitong stir-fried na karne. Sopas ng ligaw na gulay. Matapos magluto ng mga gulay, sinuri ni Lukiki ang 4 na putahe. Nakatanggap ng score na higit sa 75. Magandang pagsusuri pagkatapos. Tumingin siya sa kanin na niluto ni Weiho. At pagkatapos ay sinabi na ang pagsusuri sa kanin ay mas mababa sa puntos. Masyadong magaspang ang pagsusuri. Halos okay na si Weiho. Hindi maganda ang pagkakaluto ng kanin. Kahit na ito ay isang pagkakamali. Ngunit sa ngayon, hindi na kayang isipin ni Weiho ang mga iyon. Mahigit 100 taon na. Sa wakas, makakatikim siya ng lutong bahay. Tumingin sa 4 na simpleng putahe sa mesa. Maraming salamat sa dami ng nararamdaman ni Weiho. Akala niya agad-agad niyang kakainin ng walang kahirap-hirap. Pero ang hindi niya inasahan, hindi niya talaga magawang gamitin ang chopsticks. Paumanhin. Higit 100 taon na siyang hindi gumamit ng chopsticks. Kaya medyo hindi pa sanay. Talagang nahihirapan si Weiho na hawakan ang chopsticks. Para siyang isang dayuhan na nag-aaral gumamit ng chopsticks. Hindi maayos magkuha ng pagkain. Tikman ni Weiho ang bawat putahe. Pagkatapos ay tumigil siya. Pumikit siya. Patuloy ang panginginig sa kanyang puso. Akala ni Weiho ay patuloy siyang kukuha ng pagkain ng walang tigil. Hindi tumitigil sa pagnguya. Ngunit biglang napagtanto ni Weiho na hindi niya kaya. Una, hindi pa siya gutom. Pangalawa, natatakot siyang matapos agad ang pagkain kung kakain siya ng mabilis. At hindi na siya makakain muli. At sa oras na iyon, pangalawa, natatakot siyang matapos agad ang pagkain kung kakain siya ng mabilis. At hindi na siya makakain muli. At nitong oras na ito, biglang tanong ni Luki, hindi ba masarap? Akala niya nang huminto si Weiho sa pagkain. Kaya inisip ni Luki na hindi bagay ang pagkain sa panlasa ni Weiho.
Hindi masyadong masarap. Kahit na sobrang sarap, medyo namumuo ang luha ni Weiho. Nangangatal ang mga daliri ni Weiho. Patuloy siyang kumakain ng magulo gamit ang chopsticks. Habang kumakain, nagsasalita siya ng malabo. Ang sabi niya lang, nag-aalala siya na kakain siya ng sobrang bilis. Baka maubos agad. Tahimik na tinitingnan ni Lukiki si Weiho. Hindi siya kumakain gamit ang chopsticks. Dahil sabi nila, ito ay isang palitan. Kumakain si Weiho ng napakaingat. Dahil pahalaga niya ang hapunang ito. Bawat kagat ay kanyang pinapahalagahan ng maigi. Dahil natatakot siyang pagkatapos nito, hindi na siya makakain pa. Nag-aalala si Weiho na baka hindi na niya muling malasahan ang ganitong masayang pagkain. Ngunit malinaw naman na ang kanyang pag-aalala ay walang saysay. Dahil kakain din si Lukiki. Kapag siya mismo ang kumakain, hindi ba siya gagawa ng dagdag para kay Weiho? Siyempre, hindi. Kinabukasan, nang nagluluto si Lukiki, hindi niya ginawa ang bahagi para kay Weiho. Dahil dito, naiinis si Weiho. Bakit hindi mo ginawa ang pagkain ko? Tumingala si Lukiki. Nagtanong ng may pagdududa, sinabi mo ba? Sinabi mo ba, Weiho? Biglang naintindihan ni Weiho. Si Lukiki ay talagang walang alam sa karaniwang kaalaman. Bago siya nakatagpo ni Weiho, isa lang siyang artipisyal na intelihensya. Marahil kumakain sila. Lahat sila ay nagluluto ng sarili nilang pagkain. Tinanong ni Weiho, kaya bago bumalik sa Shimen, kayo ba ay nagluluto ng sarili ninyong pagkain? Sumagot si Lukiki, iba-iba ang mga modul na aming pinangangasiwaan. May mga tao na nakatalaga para sa pagkain. Iba-iba ang mga tao na responsable sa mga gusali, pangangaso, pagkukumpuni, paggawa at pagtatanim. At iba pa sa pag-aalaga ng mga hayop. Nagtutulungan kami sa aming mga gawain. Nagsagawa ng pagsubok sa laro. Muling nagtanong si Weiho, paano kung mamatay ang mga ngaso? Seryosong sumagot si Lukiki. Muling mag-aayos ng mga tauhan. Gagawin namin ang lahat para makakuha ng sapat na datos sa pagsubok. Sandali siyang nanahimik si Weiho. Tapos nagtanong, ano ang gagawin sa mga namatay? Ililibing o susunugin? Sagot ni Lukiki. Ang pumanaw na artipisyal na intelihensya ay babalik sa kamay ng Diyos. Hindi na iiwan ng kahit anong baka sa mundong ito. Nagulat si Weiho. Tumingin siya kay Lukiki. Mula sa kanyang health panel. Makikita ng malinaw ang kanyang edad at habang buhay. Edad ni Lukiki. Edad 45. Walang bakas ng panahon sa kanyang katawan. Siguro isa ito sa mga kakayahan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang buhay mo ay limitado lang sa 45 taon. Ano ang plano mong gawin pagkatapos nito? Tanong ni Weiho. Sagot ni Lukiki, maghihintay siya sa ikalawang pagsusulit pagkatapos ng taon. Pagkatapos ay susubukan niya ang laro ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos ay ibalik ang data ng feedback sa Shimen. Medyo nagtataka si Weiho. Ako ba ay may problema sa kakayahan sa matematika? O ikaw ay may problema sa kakayahan sa pagpapahayag? May 15 taon pa ang buhay ng inyong artipisyal na katalinuhan. Paano natin mahihintay ang mga taon na iyon? Sumagot si Lukiki. Matapos nating ibalik ang data ng feedback sa Shimen, mawawala ng bisa. Hanggang sa ikalawang pagsubok. Ngunit nakalimutan ka. Sabi ni Weiho. Tumigil si Lukiki. At pagkatapos ay sinabi, kasalanan ko ito. Dahil noong panahong iyon, abala ako sa isang mahalagang gawain. Kaya't namiss ko ang oras ng pagbabalik. Agad na tinanong ni Weiho kung ano ang misyon. Tiningnan ni Lukiki si Weiho ng matindi. Pagkatapos ay sinabi na hindi pinapayagang ibunyag ang kaugnay na nilalaman sa mga manlalaro. 100% na nagkabug si Weiho. Alam ko na kahit hindi mo sabihin. Ang misyon ng artipisyal na intelihensya ay subukan ang laro. Sa pamamagitan ng pagsubok, tinitingnan kung makakaligtas ang tao sa ganitong kapaligiran. Isa pang dahilan ay ang paghahanap sa Gesi. Sa wakas, ayaw ng Diyos na makita na may mga manlalaro na gumagamit ng beef para mag-level up ng mabilis. Biglang nag-alinlangan si Weiho. Ngunit matalino siyang hindi sinabi kay Lukiki na siya ay gumagamit ng beef upang makuha ang kumpletong bersyon ng key training skill. At ang pinakamataas na antas ng Thunder God Secret Technique. Lukiki nagsalita, maghihintay ako hanggang matapos ang susunod na pagsusulit. Babalik ako sa Diyos. May mahalaga akong impormasyon na kailangang ibalita sa Diyos. Agad na nagtatanong si Weiho. Iisa lang ba ang paraan para magbigay ng feedback sa Diyos? Sabi ni Lukiki, may kasunod pa ang kamatayan. Pagkatapos mamatay, makukuha ni Diyos ang lahat ng aking alaala. Pero binigyan ka ng Diyos ng pansin. Umingin si Weiho kay Lukiki. Biglang napansin ang isang mahalagang tanong. Kung mamatay si Lukiki, makukuha ng Diyos ang kanyang alaala. Kaya malalaman niya na nilimutan niya ang sarili habang huminto. At baka agad na huminto rin ang Diyos sa sarili nitong oras. O baka naman burahin niya lahat ng pinaghirapan niyang makuha. O kaya idirektang puksain ang sarili. O mawawala ng lahat ng pinaghirapan. O kaya idirektang puksain ang sarili. Hindi dapat mamatay si Lukiki. Nagmumukhang nag-aalala si Weiho. At nagtanong kay Lukiki, natatakot ka bang mamatay? Batay sa mga nakaraang sitwasyon, mukhang hindi interesado si Lukiki sa kanyang buhay o kamatayan. Parang, iniisip niya na siya ay isang artipisyal na intelihensya. Kahit pa mamatay, mukhang kaya niyang harapin ito ng kalmado. Nang marinig niya ang tanong ni Weiho, ngumiti si Lukiki at sabi, hindi ko alam kung ano ang takot. Sundan niya pa, tanong niya, kaya mo bang mag-practice ng ki? Kung kaya niyang mag-practice ng ki, kaya nitong pahabain ang buhay sa pamamagitan ng paghasa ng ki. Basta makahanap lang ng yungib, makahanap ng pamana, maaari niyang makamit ang mahabang buhay. Pagkatapos ng susunod na pagsubok, ihigpitan ang kanyang kalayaan sa buhay. At hindi siya makakabalik sa pagiging Diyos. Kaya malulutas ang lahat ng panganib. Pero ang hindi nila inaasahan ay, sagot ni Lukiki, na ako ay artipisyal na intelihensya. Walang kaluluwa, makakapagsanay lang ako ng ki.
Hindi makakagawa ng Diyos na bumalik sa virtual. Nakapagpahinga si Haudason. Ayos na makapag-practice ng ki. Kahit papaano, maaari niyang mapalawig ang oras. At binanggit pa niya ang tungkol sa pag-ensayo ng Diyos at pagbabalik sa prawira. Hindi kaya ang tinutukoy ay ang pag-ensayo ng pagpapalabas ng enerhiya mula sa espiritu. Pag-ensayo ng enerhiya hanggang sa maging espiritu. Pag-ensayo ng espiritu at pagbabalik sa prawira. Maaaring ito ang susunod na yugto ng pag-ensayo pagkatapos ng pag-ensayo ng enerhiya. Sa madaling salita, ang 2,000 taong buhay ay hindi ang limitasyon. Maaari pa siyang magkaroon ng mas mahabang buhay. Ngunit binanggit niya ang kaluluwa. Hindi na nag-isip pa si Weiho. Sabi niya, kapag gumaling na ang iyong binti, tayo na ang maglakbay para hanapin ang yungib. Hindi tumanggi si Lukiki, at hindi rin natuwa. Parang ang sinabi ni Weiho ay, parang wala siyang kinalaman sa kanya. Isang buwan na ang lumipas. Ganap nang gumaling ang binti ni Lukiki. Dahil din ito sa kasaganaan ng karne sa bodega sa panahong ito. Dahil sa sapat na nutrisyon. Kapag gumaling na si Lukiki, hindi na makapaghintay si Weiho na dalhin siya upang maghanap ng yungib. Upang maghanap ng pagsasanay sa ki. At kahit na hindi sumang-ayon si Lukiki, pipilitin siya ni Weiho na mag-practice ng ki. Nang marinig ni Lukiki ang plano ni Weiho, sabi niya na ang kasanayan sa pag-practice ng ki ay bahagi ng ikalawang pagsusulit. Kung sakaling makatagpo ng isang kuweba, tatanggapin ko ang paghahatid. At susubukan ang kasanayan sa pag-practice ng ki. Sabi niya na ang kasanayan sa pag-practice ng ki ay bahagi ng ikalawang pagsusulit. Kung makatagpo ng yungib, tatanggapin ko ang pamana. At pagkatapos ay susubukan ang mga kasanayan sa pagninilay. Nang marinig ni Lukiki ito, nakapagpahinga si Weiho. Nagsimula nang mag-ayos si Weiho. Naghahanda ng kagamitan. At pagkatapos ay isasama si Lukiki at ang panda. Mag-umpisa na tayong pumunta sa timog. Sa hilaga ng mainland. Sa totoo lang, halos na-explore na ito ng 1,000 na artificial na intelihensya. Halos wala na silang nakitang butas. Pero wala pa rin silang nakitang kahit anong lungga. Kaya, si Weiho ay hindi na magpapalawig pa dito. Balak niyang dalhin si Lukiki at ang panda. Maglakbay patungong timog sa mga hindi pa natutuklasang lugar. At sa sandaling iyon, biglang umalingaw ang tinig ng Diyos. May bagong bangin. Simula ngayon, may posibilidad na may mga kayamanan at lihim sa ilalim ng bangin. May bagong kayamanan ng dragon. Simula ngayon, sa tirahan ng dragon ay magkakaroon ng kayamanan ng dragon. Kasama sa kayamanan ang mga armas, mga lihim na kagamitan, gamot, ginto at mga batong mahika. Naway lumitaw ang unang epikong nilalang. Bagong hula, bagong lahi ng Diyos. Ang lahi ng Diyos ay mga matatalinong nilalang na naninirahan sa kaharian ng mga Diyos. Mayroon silang makapangyarihang lakas at mahabang buhay. Tahimik na nakikinig si Weiho sa mga update at pagbabago ng Diyos sa laro. Hindi niya talaga maintindihan kung anong klaseng laro ang balak gawin ng Diyos sa mundong ito. Ngunit sa ngayon, mukhang sa larong ito ay talagang isinama ang maraming elemento ng laro ni Shaiting noon. Unti-unting napapansin ni Weiho. Matapos ang pagtapos ng Hall of Corpses, mukhang magiging napakasama ng kalagayan ng tao. Maaari bang mapatay ng mga Diyos ang tao? Siguro dahil mababa ang rate ng pag-refresh ng lihim. Dagdag pa ng mga Diyos ang maraming paraan para makuha ang lihim. Para kay Weiho at Lukiki, ito ay isang magandang balita. Nagdadala sila ng sapat na supply upang magpatuloy sa timog. 10 taon na ang lumipas mula nang umalis sila. Ang dahilan kung bakit sila tumigil ay dahil sa isang biglaang alarma ng sistema. Nakatuklas na nakamamatay na sakit. Isang nakakatakot na alarma. Biglang umingay sa tabi ni Weiho. Nagtaka si Weiho. Pagkatapos ay tiningnan ang kanyang health panel. Ngunit walang anumang sakit sa panel. Tiningnan din niya ang health panel ni Lukiki. Nalaman niyang wala rin siyang problema. Ngayon ay namhan sina Weiho at Lukiki. Samantalang si Panda ay nagbabantay sa mga bagahe. Dahil medyo matanda na si Panda, wala na siyang lakas para manghuli. At ang Panda ang responsable sa pagbantay ng mga bagahe. Dahil medyo matanda na ang Panda, wala nang lakas para manghuli. Kahit ang mga bagahe ay binubuhat pa ni Gongho. Nang mapagtanto ni Weiho na ang problema ay hindi sa kanya at kay Lukiki, agad siyang bumalik. Nang mahanap ni Weiho siya, hindi na makabangon ang Panda. Bumagsak siya sa lupa. Patuloy ang kanyang paghinga ng mabigat. Mukhang sobrang sakit ang kanyang nararamdaman. Agad diningnan ni Weiho ang kanyang health panel. Nakamatay na sakit. Malubha ang sakit sa puso. Dumating din si Lukiki ng sabay. Si Lukiki ay sinuri ang kalagayan ng Panda. At sinabi na sobra siyang overweight. Nakapuno ng taba. Nagsasara ang mga ugat dahil sa taba. Lumalakas ang pasanin sa puso. Malubha ang pinsala. Ang pinakaimportante ay, sobrang namatanda na siya. Nakapakunot ang noo ni Weiho. May pag-asa pa ba? Sabi ni Lukiki, kailangan ng operasyon. Ngunit walang kagamitan. At hindi sapat ang aking antas ng medisina. Hindi makakapag-opera. Kailangan ng mahusay na veterinaryo. Hindi pa natatapos ang paghinto ng tao. Saan makakahanap ng mahusay na veterinaryo? Ngunit biglang nagliwanag ang isip ni Weiho. Tinanong niya si Lukiki kung ang gamot para sa tao ay pwedeng ibigay sa Panda. May malaking kalamangan si Weiho sa merkado. At nakakuha pa siya ng mahigit 5,000 na magic stones. Basta't bumili siya ng espesyal na gamot para sa sakit sa puso gamit ang magic stones, ay magiging maayos na iyon. Para ubuksan ang mall at mag-query. Talagang napakarami ng mga produktong gamot. May mahal at may mura. Tulad ng gamot na kumikinang sa mundo na nakakagamot ng lahat ng sakit. Ang isa ay nagkakahalaga ng 1.5 milyong magic stones. At tulad ng murang gamot para sa sakit sa puso, ang Baoxining tablets. Legendary level buhay, 5 magic stones lang ang kailangan para makabili ng isang kahon. Hindi ko rin alam ang mungkahi para sa Kixi.
Hindi ako marunong maggamot ng sakit sa puso. Pero inirerekomenda kong huwag kang bumili ng sobra. Mag-focus ka sa isang uri lang. Si Weiho ay tumango. Alam din niya na hindi siya doktor. Hindi niya pwedeng ibigay ang pinakaangkop na gamot para kay Panda ngayon. Pero alam niya ang sarili niyang kakayahan. Ngunit alam niya rin ang kanyang limitasyon. Huwag basta-basta uminom ng gamot. Lalo na't ito ay para sa tao. Ano ang mangyayari kung ibigay sa hayop? Hindi niya rin alam. May mga mahal din naman. Pero kaysa bumili ng mahal, mas mabuti pang bumili ng karaniwan. Kaysa bumili ng mga magarbong bagay, mas mabuti pang bumili ng pinakapangkaraniwan at walang palamuti. Bumili si Weiho ng isang perpektong gamot para sa puso. Ang isang butil nito ay katumbas ng 500 piraso ng magic stones. Sinasabing kaya nitong iligtas ang sinumang biglang magkaroon ng sakit sa puso. Nakakaligtas pero hindi ganap na nagpapagaling. Kaya nitong iligtas ang tao. Pero hindi sigurado kung maililigtas ang Panda. Napakamahal ng gamot na ganap na nagpapagaling ng sakit sa puso. Hindi kayang bilhin ni Weiho. Ang sobrang mura. Hindi rin balak bumili si Weiho. Naiintindihan ni Weiho na walang magandang kalidad sa mura. Napakamahal ng gamot na ganap na nagpapagaling ng sakit sa puso. Hindi kayang bilhin ni Weiho. Ang sobrang mura. Hindi rin balak bumili si Weiho. Alam ni Weiho na walang murang bagay na maganda ang kalidad. Pinakain ni Weiho ng Perfect Heart Rescue Pills ang Panda. Hindi na talaga makakain ang Panda. Kinailangan ni Weiho na pilitin itong buksan ang bibig. At ipasok ang gamot sa lalamunan nito. Tapos binigyan ng tubig para mapaluno. Sa ganitong sitwasyon, parang huling pag-asa na lang ito. Nasa Panda na at sa kapalaran na lang ang lahat. Kinuha ni Weiho ang dulanton. At inilagay ito sa Panda. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong gaanong silbi. Malinaw na sinabi sa pagpapakilala ng dulanton na kaya nitong bahagyang magpagaling ng enerhiya at dugo. Ngunit ang Panda ay maisakit sa puso. Kaya wala itong epekto sa kanya. Paano magkakaroon ng operating room dito? Mayroon lang silang ilang karaniwang halamang gamot. Pinakamataas ay makakagawa sila ng isang saklay o stretcher. Kaya wala silang gaanong magagawa sa kondisyon ng Panda. Lumalala ang paghinga ng Panda. Nakasara na ang mga mata nito. Nakapulupot ang dalawang harapang paa na parang kamao. Masakit ang itsura nito. Palaging inaalagaan ni Lukiki ito. Ipinatong niya ang kamay sa puso ng Panda. Napakahina ng tibok ng puso ng Panda. Hindi nakakagulat kung titigil ito anumang oras. Walang magagawa laban sa kapahamakan. Wala siyang magawa kundi maghintay. Pagkatapos ni Panghu, papalitan na rin ang Panda. Matanda na siya talaga. Kahit makalampas siya sa isang bahagi, hindi pa rin niya malalampasan ang huli. Ito ang pinakawalang magagawa sa buhay. Walang sinuman ang makakataka sa huling limitasyon. Maaaring mapahaba pa ng tao ang buhay sa pamamagitan ng pag-iensayo. Sa mga hayop, hindi nila matanggap ang pagpapasa ng henerasyon. Maliban na lang kung maiintindihan nila kung paano ang mga kuweba. Maliban kung swertehin silang makabukas ng pinto ng yungib. At matutunan ang mga titik ng tao. Hindi nila makakamit ang pamana. Umupo si Weiho sa tabi ng Panda. At patuloy na hinahaplos ang balahibo ng Panda. Talagang matanda na siya. Ang kulay ng kanyang balahibo ay naging mapurol. At ang kanyang mga mata ay hindi na kasing maliwanag. Sa oras na ito, nawawalan na ng sigla. Patuloy na humihingal. Patuloy na nagtitiis ng sakit mula sa puso. Patuloy siyang humihiyaw. Ngunit ang boses ay unti-unting humihina. Malamang na hindi na siya makakaligtas. Si Lukiki ay humahaplos sa balahibo ng Panda. Sa loob ng 10 taon, marami na rin siyang nabago. Kahit na sa kanya, ay dala pa rin ang hitsura ng artipisyal na intelihensya noon. Ngunit lalo na siyang nagiging tao. Sinuri ni Weiho ang mga pagkain. Ngunit lalo na siyang nagiging tao. Sinuri ni Weiho ang mga pagkain. Hindi na marami ang pagkain. Kailangan nilang manghuli. Pero malayo ito sa mataong lugar. Halos walang hayop dito. Kaya naging mahirap ang panghuli. Umabot na sa level 7 si Weiho sa paglinang ng enerhiya. Maliit na lang ang pangangailangan niya sa pagkain. Pero si Lukiki at ang Panda ay kailangan pa rin kumain. Maaaring iwan ni Wei si Lukiki para alagaan ang Panda. Maghahanap siya ng pagkain. Ano man ang mangyari, kailangan magpatuloy ang buhay. Kaunti lang ang mga hayop dito. Dahil isang disyertong lugar ito. Mainit sa araw, at napakalamig sa gabi. Huwag mo nang pag-usapan ang pagkain. Mahirap kahit kumuha ng tubig. At ang dahilan kung bakit sila patungo sa direksyong ito, ay dahil may isang napakataas na bundok sa timog. Gitnang kontinente, ay nabuo mula sa pagsabog at pagsasanib ng maraming piraso ng kontinente. At tulad ng sa labas ng Himalaya, ang lugar kung saan nagsasanib ang mga plate ng kontinente ay tumataas at bumubuo ng bundok. At lalo pang tumataas, ang malaking bundok na ito sa gitnang kontinente ay nabuo sa ganitong paraan. Sangkaterbang piraso ng kontinente ang nagbanggaan. Sa huli, sa gitna, tumaas ang isang napakataas na bundok na umaabot sa ulap. Mula sa malayo, makikita na. Ngunit ang makita ay hindi nangangahulugang madali itong mararating. Sila ay naglakbay ng 25 taon. Hindi pa rin niya naabot ang ilalim ng bundok na iyon. Walang nahuli sa panghuli ngayon. Walang nakuha. Nakauwi siya bago magdilim. Nakikita niya si Lukiki na nag-aalaga pa rin sa Panda. Humihinga pa rin ang Panda. Nakahinga ng maluwag si Weiho. At sinabi niya kay Lukiki na pasensya na. Dapat walang masyadong hayop dito sa paligid. Matagal na tayong nakatambay dito. Tiningnan ni Lukiki ang Panda. At medyo nalungkot na tanong, iiwan na ba natin siya? Nakangisi si Weiho, ako na ang bahala sa kanya. Kailangan na nating umalis. Dapat mabilis tayong makalabas sa disyertong ito. Hinahina na ang Panda, nasa masamang kalagayan. Ilang araw na ang nakalipas, may mga palatandaan na. Ngunit hindi maaring iwanan ni Weiho ito. Kung iiwan ito, mas mabilis itong mamamatay. Kinuha ni Weiho ang Panda.
Umalis kami ng magdamag. Kahit na hindi ito nakabuti sa kalagayan ng panda. Kung wala namang sapat na pagkain, walang makaliligtas. Lalo na't napakadelikado ng kapaligiran sa disyertong ito. Lalong lumalala ang kalagayan ng panda. Sa ikatlong araw, biglang tumigil ang puso. Lalo na't napakadelikado ng kapaligiran sa disyertong ito. Lalong lumalala ang kalagayan ng panda. Sa ikatlong araw, bigla ang tumigil ang puso. Agad itong inilapag ni Weiho, at sa mungkahi ni Lukiki. Ginamit ang electric shock para pukawin ang puso. Sa kabutihang palad, naabot ni Weiho ang antas 3 ng kanyang kakayahan na Thunder God. At tumaas ng husto ang kontrol niya. Kaya naibalik ang tibok ng puso ng panda. Nang bumalik ang tibok ng puso ng panda, medyo bumuti ang sitwasyon. Marahil ay dahil sa perpektong gamot na nagligtas sa puso. Ngayon, ang panda ay kaya nang makalakad ng ilang hakbang. At kaya rin kumain ng kaunti. Huminga ng maluwag si Weiho. Ngunit kinabukasan, biglang lumala ang kalagayan ng panda. Kinabukasan ng umaga, muli na namang bumagsak ang panda. Sa pagkakataong ito, direktang naging yelo ang kalusugan ng panda. Ang biglaang pagbuti bago mamatay, ay tila isang huling pagsikat ng araw. Tahimik na nag-isip si Lukiki ng ilang sandali. At pagkatapos ay sinabi kay Weiho na maaaring hindi na siya mabubuhay. Dinala ni Weiho ang panda. At sinabi niyang magpatuloy. Huwag mawalan ng pag-asa. Nagpatuloy si Weiho at Lukiki. Sa wakas, nakalabas sila sa disyerto. Patuloy pa rin ang panda. Ngunit labis siyang nahihirapan. Tila hindi na kayang tiisin ni Weiho na tulungan siyang tapusin ang buhay niya. Pero si Weiho ay walang karapatang gawin iyon. Unang beses naramdaman ni Weiho ang sakit na dulot ng sobrang haba ng buhay. Lahat ng taong o bagay na kilala niya ay aalis sa kanya. Ang pinakamainam na paraan ay huwag makipagkilala sa kahit sino o kahit ano. Basta't lagi siyang nag-iisa. Hindi niya kailangang dalhin ang ganitong sakit. Patuloy na nagtutungo si Weiho at Lukiki sa timog. Sa timog ay may isang malaking bundok na umaabot sa ulap, na direktang tumatago sa mga ulap. Ang bundok na iyon ay tinawag ni Weiho na Tongshan Peak. Ang malaking bundok na ito ay nabuo dahil sa paggalaw ng mga plates sa gitnang kontinente. Ito ay nabuo mula sa mga piraso ng kontinente na nagbanggaan mula sa iba't ibang direksyon. At pinagsama-sama, ang Tongshan Peak ay nasa gitnang kontinente. Ito ang pinakamataas at pinakanatatanging bundok. Kaya nang matagpuan siya ni Weiho, patuloy siyang umuusad sa direksyong iyon. Napakalayo ng bundok na iyon mula sa kanila. Sabi ng mga sinaunang tao, ang bundok ay nakakapagod sa kabayo. Ito ang sitwasyon ni Weiho ngayon. Ngunit sa wakas, nalampasan nila ang disyerto. Nasa kapatagang ito sila. Nakita nila ang maliit na ilog. At nakita rin ang maraming nilalang na naninirahan dito. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga nilalang at tubig. Ito ay isang magandang palatandaan. Ngunit sa sumunod na umaga, biglang huminto sa paghinga ang panda. Tahimik siyang nakahiga sa tabi ng ilog. Hindi na gumagalaw ang kanyang dibdib. Weiho at Lukiki. Hindi na umaangat ang dibdib nila. Weiho at Lukiki. Hindi na kailangang silipin ang kanilang ilong at pulso. Dahil sa health panel, makikita na ng malinaw ang lahat. Uri, panda, kasarian, lalaki, kalagayan, namatay. Ito ang likas na katangian sa kalikasan. Sinumang nilalang ay hindi kayang talunin ang kaaway. Kamatayan. Akala ni Weiho na ang panda ay mabubuhay hanggang sa katapusan ng buhay nito. Ngunit isang biglaang nakamamatay na sakit ang bumagsak sa kanya. At si Weiho at Lukiki ay walang magawa. Lahat ng ito ay nakasalalay sa kanya lamang. Kung hindi siya makakalagpas dito, walang makakatulong sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Weiho ang kanyang kamao. Sa mundong ito, lahat ng nilalang ay maihangganan ang buhay. Kahit siya mismo ay ganoon din. Darating ang araw na mamamatay din siya. Ngunit labis siyang ayaw. Namamatay ng ganito na lang. Sa huli, umiling si Weiho. Dinala niya si Lukiki at muling umalis. Patay na ang tigre. Patay na rin ang panda. Sino kaya ang susunod? Sino kaya iyon? Siya ba ay si Lukiki? O ako, si Weihi, tumingin kay Lukiki. At pagkatapos ay tinanong si Lukiki. Natatakot ka ba sa kamatayan? Tumingin si Lukiki kay Weiho. Mukhang nagtataka siya. Bakit pa ulit-ulit na tinatanong ni Weiho ang tanong na ito? Sumagot siya, hindi ko alam kung ano ang takot. Ang tungkulin ko ay subukan ang laro. Hanggang sa kamatayan. Talagang isa lamang siyang artipisyal na intelihensya. At hindi tunay na tao. May 5 taon pa bago matapos ang kanyang buhay. Umaasa akong sa loob ng 5 taon. Makakahanap ako ng yungib. Makakahanap ng pamana. Patuloy na umuusad si Weiho kasama si Lukiki. At sa paglalakbay na ito, taon na ang lumipas. Sa mga taong iyon, si Weiho ay naging lalong nagmamadali. Pero minsan, pinapalakas din niya ang sarili. Baka hindi naman talaga ako mahalaga sa Diyos. Siguro pinapatigil lang niya ang oras ko. Hintayin na lang na matapos ang laro bago niya ako ibalik. Hanggang ngayon, naintindihan ni Weiho ang isang seryosong problema. Na lahat ng meron siya ay ibinigay ng Diyos. Kung gusto ng Diyos na bawiin lahat ng ito, ano ang magagawa niya para makipaglaban? Walang sagot. Maliban kung maging isang Diyos. O lampasan ang Diyos. May itinatagong maliit na pagnanais si Wei sa kanyang puso. At patuloy siyang naglakbay upang hanapin ang yungib. Hanggang sa huling sandali, hindi siya susuko. Ang huling 2 taon, nagsimulang magkaroon ng mga problema sa katawan si Lukiki. Sa kanyang health panel, biglang lumitaw ang isang kondisyon na tinatawag na mild dementia. Dahil dito, paminsan-minsan ay bigla siyang humihinto. At nalulunod sa mga alaala. Biglang lumitaw ang isang kondisyon na tinatawag na mild dementia. Dahil dito, paminsan-minsan ay bigla siyang humihinto. Pagkatapos ay napasok sa alaala. Maliban kung sumigaw si Wei Oda, hindi siya magigising. Nagsimulang bumaba ang antas ng kanyang 1-0 pangunahing kasanayan. Dati ay lahat ng pangunahing kasanayan niya ay antas 5.
Ngunit ngayon ay unti-unting bumababa na sa antas ng simula. Bagaman walang gaanong pagbabago sa hitsura ni Lukiki. Ngunit sa kanyang katawan, nagsimula nang lumitaw ang mga senyales ng pagtanda. Parang malapit na rin siyang mamatay. Nang makita si Lukiki na ganito, di maiwasang makaramdam si Weiho ng kalungkutan. Kahit ano paman, kasama niya si Lukiki. 7, 8 taon na siyang nakakita sa kanilang isa-isa na pumanaw. Medyo masakit sa puso ni Weiho. Ito ang kailangang pagdaanan ng mga taong mahaba ang buhay, na dapat nilang maranasan. Biglang naalala ni Weiho, ang titulong nag-iisang nilalang na nilimot ng Diyos. Sapat na ang malimot ng Diyos. Bakit pa kailangang tawaging nag-iisa? Dito lang niya naisip na napakaangkop nito. Sa huli, mag-iisa talaga ako. Mahaba ang landas ng walang kamatayan. Tanging ang pag-iisa ang kasama. 5 taon ng paglalakbay. Namatay ang panda. 1 araw ng paglalakbay. Huminto si Weiho. Dahil bumagsak si Lukiki. Sabay silang nagkaroon ng demensya, osteoporosis at pagkabingi, katarata at iba pang mga karaniwang sakit ng matatanda. Hindi na siya makasunod kay Weiho. Sa puntong ito, walang magawa si Weiho kundi pumayag sa Diyos. Tunay ng Diyos ka. Napakamaingat mo talaga. Mukhang hindi lang emosyon ang iniisip ng Diyos. Isinasaalang-alang din ang iba't ibang sintomas na nakikita sa matatanda. Isa rin ito sa mga nilalaman ng pagsubok ng Diyos. Habang papalapit si Lukiki sa kamatayan, hindi maiwasan ni Weiho na maisip na kung mamatay si Lukiki. Siguro mabilis din akong mamamatay. Basta makuha na ng Diyos ang alaala ni Lukiki. Siguradong gagawin niya ang lahat para sa akin, isang tao na walang pandinig at paningin. Iproseso. Para sa balanse ng laro. Maaaring burahin ng Diyos ang aking alaala. At lahat ng aking nakuha sa mahigit 10 taon. O maaaring direktang burahin ako. Ano man ang maging resulta, hindi ko matatanggap. Palagi kong nakikita ang ibang mga nilalang na namamatay. Ngayon, ikaw na ang susunod. Anong pakiramdam kaya iyon? Ngumiti si Weiho ng mapilitan. Anong pakiramdam kaya iyon? Ngumiti si Weiho ng mapilitan. Hindi inakalang pagkatapos ng panda, Tiger at Kiki. Sa wakas, ikaw na ang susunod, na nagdulot ng kaguluhan sa paggawa ng bahay na kahoy. Nakaayos na si Lukiki. At naghihintay sa pagdating ng araw na iyon. Isang itim na uwak ang lumapag sa tuyong sanga ng bahay. Patuloy silang nag-iingay. Parang nagbibilang ng oras ng kamatayan. Kinabukasan ng umaga, nawawala si Lukiki. Ganap nang bumalik ang ilay na 677. Narito ang mga isyu na natuklasan sa unang pagsusuri, na may kaugnayan sa mga sumusunod na ulat. Una, masyadong maraming materyales ang kinakailangan para sa mga plano ng konstruksyon. Pangalawa, mababa ang kalidad ng mga matagumpay na naitayong kagamitan, na madalas na nasisira ng walang dahilan. Pangalawa, bumilis ang pagbabago ng mga halaman. Ang mga buto ng pananim na lampas sa 3 henerasyon ay hindi na magagamit. Pangatlo, bumilis ang pagbabago ng mga organismo. Ang mga malamig na sandata ng Jinhuan ay hindi kayang labanan ang mga bihira at mas mataas na antas ng mga halimaw. Virtual na pananaw ng pagmamanman, 4 na pagtuklas. May abnormalidad sa pag-aaral ng mga halimaw na langgam sa timog. Masyadong mabilis ang ebolusyon ng mga halimaw na langgam. Nakabuo na sila ng paunang sibilisasyon. Katumbas ng panahong bato ng tao. Inaasahang papasok sa panahon ng singaw sa loob ng 350 taon. Bumalik matapos mamatay ang artipisyal na intelihensya bilang 677. Ibalik ang impormasyon. Pagkatapos ay pumasok sa estado ng pandinig at paningin. Kinuha lamang ng Diyos ang mahahalagang impormasyon. Hindi niya nakuha ang lahat ng alaala ni numero 677. Hindi ito nakakagulat. Napakaraming alaala sa loob ng 0 taon. At karamihan ay walang silbi. Pag-isipan ng mabuti. Kahapon kumain ako ng itlog na may ginisang bawang. Noong isang araw, natakot ako sa isang ligaw na aso. Noong 2 araw ang nakalipas, pinatay ko ang isang manok. Ano ang silbi ng mga alaalang ito? Lalo na, sa pagsubok na ito, namatay ang mahigit 5 na mga artipisyal na intelihensya. Kung bawat artipisyal na intelihensya ay kailangang basahin ang kanilang mga alaala isang beses, hindi kaya magkakaroon ng pagkakahiwalay ng personalidad. Bagamat maaaring hindi magkakaroon ng split personality ang Diyos. Siguradong hindi niya gagawin ang ganitong nakawastong oras na bagay. Parang isang pangulo ng kumpanya. Hindi niya aasikasuhin ang lahat ng detalye. Alam niya ang lahat, pero hindi niya kailangang gawin lahat. Ang tamang paggamit ng talento ang dapat gawin ng isang leader. Kaya muli na namang nakaligtas si Weiho. Muling nalampasan ang galit ng Diyos. Pero maaaring sinadyang itago ito ni No. 577. Lahat ay hindi alam. Sa madaling salita, nakaligtas si Weiho. Nawala si Kiki. Pagbalik sa pinto ng Diyos, walang naging parusa kay Weiho. Parang muli siyang nakalimutan ng Diyos. Hindi alam ni Weiho ang lahat ng ito. Matapos niyang madiskubre na nawala si Lukiki, malaki ang pagbabago sa kanyang pananaw. Alam na alam niya. Hindi alam ni Weiho ang lahat ng ito. Matapos niyang madiskubre na nawala si Lukiki, malaki ang pagbabago sa kanyang pananaw. Alam niya ng mabuti, kung talagang nakuha ng Diyos si Luki, ang alaala ni Ki, tiyak na hahanapan ito ng paraan upang ayusin ito. Ang pinakadirekta at tiyak na paraan niya ay ang burahin ito. Ito ay nagbigay ng bigat sa puso ni Weiho. Habang kumakain, iniisip niya, ito na kaya ang huli kong pagkain. Kapag nanghuli ako ng hayop, iniisip ko kung ito na ba ang huli kong panghuli. Kapag naglalagay ako ng apoy, iniisip ko rin kung ito na ba ang huli kong makita. Ito na ba ang huli ko? Dapat ko bang pahalagahan ito ng husto? Kaya mabagal si Weiho sa ginagawa niya. Mabagal siya sa lahat ng gawain. Gusto niyang dahan-dahang balikan. Balikan ang huling pagkakataon sa buhay. Sa huling sandaling ito, tila hindi na natatakot si Weiho sa kamatayan. Ngunit hindi niya alam,
na ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot ay dahil tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. O baka sawa na siya sa halos 30 taong buhay. Walang alam si Wei Hu. Alam lang niya na siya ay dahan-dahang naghihintay ng kamatayan. Parang naging isang matandang tao siya. Lahat ay mabagal. At bigla niyang naramdaman na ang lahat ng realidad ay napakaganda. Ang mga bulaklak, ang damo, at ang masasarap na pagkain na pumapasok sa kanyang tiyan. Lahat ay napakaganda. Ngunit si Wei Hu ay naghintay ng mahigit 1 oras. At ang parusa ng Diyos ay hindi pa rin dumating. Medyo nalito si Wei Hu. Napapaisip siya kung muli ba siyang nilalampasan. Tumingala si Wei Hu sa langit. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay, wala pa ring nangyari. Parang muli siyang nilalampasan ng Diyos. O kaya si Lukiki. Sa huling sandali ay tinanggal ang mga alaala niya tungkol sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Tinitigan ni Wei Hu ang kama kung saan natulog si Lukiki. Nang huhula na, mabuti talaga ang mga mabubuting tao. Nagkakaroon ng magandang gantimpala. Pero hindi naman talaga ako mabuting tao. May anuman sa kama. Lumapit si Wei Hu upang tingnan. Nalaman niya na iyon ay isang bolt-action rifle at isang dayap na salamin. Nagulat si Wei Hu. Iniwan pa ni Lukiki ang kanyang mahalagang bagay. Talaga bang isang artipisyal na intelihensya lang siya? O baka naman kapag namatay, nawawala ang kagamitan? Mas naniniwala si Wei Hu na mas malamang ang huling paliwanag. Kahit na si Luki, bago umalis si Ki, matanda na siya at may demensya na. Pero nang itaas ni Wei Hu ang baril na iyon, mukhang may isang papel pa sa ibaba. May mensahe pa si Lukiki sa papel. Ang tao ay nabubuhay lamang sa panahon ng pagtigil ng oras. Nabigla si Wei Hu ng husto. Parang may humampas ng malaking martilyo. Ngayon sa kanyang ulo ng malakas. Ang pagtigil ng oras ay tumatagal lamang ng 300 taon. At siya ay halos naglakbay na ng halos 200 taon. Sa ibang salita, kung maghihintay lang tayo ng 100 taon pa, babalik ang sangkatauhan na may pag-asa. Iyan ang pinakamahalagang regalo na iniwan ni Lukiki. Hindi si Lukiki ay isang artipisyal na intelihensya. Tiyak na siya ay may kaluluwa. Sigurado si Wei He. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasama, madalas lumabas si Lukiki ng mga gawaing hindi kayang gawin ng robot, na ekologikal na wika. At ngayon, bago siya umalis, binigyan niya si Wei He ng pag-asa na mabuhay. Kahit hindi man totoo ang sinabi niya, pinili ni Wei He na maniwala sa kanya. Basta maghihintay pa ng higit 100 taon. Matibay ang paniniwala ni Wei Hu. Muling nagsimula si Wei Hu sa kanyang paglalakbay. Ngayon, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Naging masaya ang buong paglalakbay. Dapat samantalahin ang mahigit 1 taon. Upang maghanap ng mga yungib, mag-ensayo at magpalawak ng kaalaman. At patibayin ang sariling mga kakayahan. Kumuha ng mas maraming magic stones. Dati, hindi alam kung kailan matatapos ang time stop. Kaya si Wei Hu ay parang isang langaw na walang ulo. Na walang malinaw na layunin sa ginagawa. At sa huli, naging medyo desperado na siya sa paghihintay. Pero ngayon, iba na. Ang time stop ay tumatagal lamang ng 30 taon. At si Wei Hu ay halos naghihintay na ng halos 200 taon na. Kailangang maghintay pa ng higit sa 100 taon. Matatapos din ang panahon ng pagtigil ng oras. Sa oras na yon, si Wei Hu ay makakabalik na sa lipunang tao. At magagamit pa ang mga nakalipas na taon para magpakitang gilas. O kaya magtago ng maayos. Para magpanggap na tanga habang nanlilinlang. Ganito ang magiging buhay niya sa hinaharap, parang bida sa isang nobela. Nakakakilig naman isipin. Kaya't nagtakda si Wei Hu ng plano para sa sarili niya. May natitirang higit sa 100 taon. Isipin mo, nakakakilig. Kaya't nagtakda si Wei Hu ng plano para sa sarili niya. May natitirang higit sa 100 taon. Kailangan niyang pahalagahan ito. Dalhin ang ripo ni Lukiki bilang alaala. Naiwan ang kahoy na bahay na ito. Si Wei Hu ay umalis na ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon, wala siyang nakuha. Nakakita siya ng maraming kakaibang nilalang at tanawin. Nakita niya ang napakaraming kababalaghan ng kalikasan. Nakaranas din siya ng maraming atake mula sa mga kakaibang nilalang. Halimbawa, ang napakalaking gagamba. Ang mga gagambang ito ay nakatambay sa makakapal na gubat. Naghabi ng mga sapantahan na hindi kayang putulin ng kutsilyo. Pagpatay sa mga hayop na naliligaw. Kahit ang mga leon at tigre ay hindi makakatakas. Gagamit sila ng laso para mapainom ang biktima. At saka papalibutan nila ito ng spider silk. Para unti-unting matikman sa hinaharap. Pero si Wei Hu ay nakatagpo rin ng maraming magagandang at mabait na mga nilalang. Tulad ng isang unicorn. Na may puting balahibo. Mukha itong kabayo. May isang sungay. Hindi ito higante. Pero malakas ang atake. Gagamitin niya ang sungay para patayin ang mga nilalang na nagpapagalit sa kanya. Bukod pa rito, nakakita rin si Wei Hu ng ilang mga nilalang na mahahaba ang katawan. Tulad ng higanteng bunganga, ang buong katawan ay isang bibig. Puno ng matatalim na pangil. 3 patong sa loob, 3 patong sa labas. Isang ibong walang pakpak na may butas sa ulo. Walang pakpak pero, araw-araw ay tumatalon pababa ng bangin. At may halimaw na pugita na matagumpay na nakalapag sa lupa. Pinangalanan ito ni Wei Hu bilang halimaw na may mga galamay. Sa loob ng kanyang teritoryo, puno ito ng mga tentacles. Ang dahilan kung bakit huminto si Wei Hu sa araw na iyon, ay dahil nakita niya ang napakaraming mataas na silindro. Mali rin namang tawagin itong bundok. Ang mga silindrong ito ay mas parang mga gusali. May ilang kahawig ng mga usbong ng kawayan. Parang mga mataas na tor. Bawat isa ay higit sa 50 metro ang taas. Bawat palapag ay may ilang mga butas. Pagkatapos ay nakita ni Wei Hu ang malalaking mga langgam na umaakyat mula sa mga butas na iyon at pumunta sa ibabaw ng lupa, patungo sa malayo upang maghanap ng pagkain. Hindi nakakagulat na lumaki ang mga langgam dahil ang lahat ng mga nilalang sa mundo ay lumalaki. Ngunit ang kakaiba ay, ang mga langgam na ito ay tila gumagamit ng mga kasangkapan.
Nakita ni Weiho na may mga langgam na ginagawa ang mga bato na pinapakinis upang maging matulis na bato. At pagkatapos ay itinatali ito sa kanilang katawan. Bilang sandata, may mga langgam din na nagsusuot ng kahoy na baluti. At ang ilan sa kanila ay nagdadala ng mga kawayan na kulungan. Nagtataka si Weiho. Maliban sa unggoy, pati mga langgam ay nagsimula ng gumamit ng mga kasangkapan. Hindi nakakagulat na ang mga unggoy ay gumagamit ng mga kasangkapan. Dahil ang mga unggoy at tao ay magkalapit na kamag-anak. Mataas ang bihi at umunlad ng maraming taon. Mukhang hindi na nakakagulat na marunong silang gumamit ng mga kasangkapan. Ngunit ang antas ng ebolusyon ng mga langgam at tao ay malayo ang agwat. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganitong kalagayan ngayon. Ang bilis ng ebolusyon ang sobra. Ang tao mula sa unggoy hanggang sa maging matalino. Gumugol ang libu-libong taon, daang libong taon. Pero gaano katagal ang inabot ng mga langgam para mag-evolve hanggang ngayon? Pinakamababa 100 taon lang. Ibig sabihin, sa loob ng ilang daang taon pa, maaaring maabot din ng mga langgam ang antas ng modernong tao. Maging lampas sa antas ng tao. Kung walang mag-aalaga sa kanila, baka ang grupong ito ng mga langgam ay makalipad gamit ang mga robot sa hinaharap. Sa katunayan, ang bilis ng pagdami ng mga langgam ay hindi naman nalalayo sa tao. Si Weiho ay nagkunot ng noo. Bigla siyang nag-alala para sa hinaharap ng tao. Ngunit makalipas ang ilang sandali, naisip niya na baka ito ay isang pagsubok na itinakda ng Diyos para sa sangkatauhan. Marahil kapag umabot na sa tiyak na antas, ang grupong ito ng mga langgam ay mapapalaya. Naisip ni Weiho na siya ay labis na nag-aalala. Isang makapangyarihang Diyos ang kumokontrol sa mundong ito. Kailan naman siya ang dapat mag-alala? Nagpatuloy si Weiho. Naglakad siya ng ilang hakbang. At pagkatapos ay nakita niya sa isang gilid ang isang itim na pusa na kumakain ng daga. Ito ay isang malaking pusa. Tinatayang kasing laki ito ng isang Alaskan Malamute. At ang daga ay hindi rin maliit. Tinatayang kasing laki ito ng isang adult na pusa. Habang dumadaan si Weiho, hindi napansin ng malaking pusa ang kay Weiho. Madalas itong nangyayari. Pagkatapos bumalik si Weiho sa paglalakbay ng mag-isa, ang kanyang titulong nalilimutan ng Diyos na nag-iisa, ay tila muling naging kapaki-pakinabang. Kaya kahit na nakalapit siya sa likod ng ilang hayop, wala pa rin silang reaksyon. Hinala ni Weiho, na dati ay may hayop o tao na sumusunod sa kanya. Kaya bahagyang tumaas ang kanyang presensya. Ngunit ngayon, nag-iisa na si Weiho. Kaya muling gumana ang kanyang passive skill. Ngunit ang pag-activate ng skill na ito ay nakadepende sa tsansa. Kahit na 70% ay mataas na, may posibilidad pa rin na madiskubre siya ng hayop. Halimbawa, yung itim na pusa sa tabi ni Weiho. Walang masyadong problema noon. Dadaan si Weiho dito. Halimbawa, yung itim na pusa sa tabi ni Weiho. Walang masyadong problema noon. Dadaan si Weiho dito. Itong itim na pusa. Bigla nitong naramdaman na may kung anong bagay na nasa likod niya. Lumiko siya pabalik, at nakita si Weiho. Biglang natakot at nagangalit ang balahibo ang buong pusa. Biglang tumalon ng 7-8 metro ang taas. Diretsong tumalon sa sanga ng isang malaking puno. Isang itim na pusa ang tumalon sa sanga. Nangangalit ang balahibo. Nang makita na si Weiho pala, biglang umungal si Weiho kay Weiho. Anong pakialam ko dyan? Ang itim na pusa ay patuloy na umungal kay Weiho. Lumabas ang mga pangil mula sa kanyang mga talampakan. Biglang hindi natuwa si Weiho. Kung may lakas ka, subukan mo akong saktan. Sigurado akong hindi mo kayang gawin iyon. May tiwala si Weiho sa kanyang kakayahan. Sa susunod na sandali, hindi nagtagal. Biglang tumalon ang itim na pusa kay Weiho. Direktang tinamaan ng mga kuko ang mukha ni Weiho. Muling mali ang pagkakabasa ni Weiho sa pabirong itim na pusa. Agad na inabot ni Weiho ang kanyang kamay. At pinindot ang tumatalo na itim na pusa sa lupa. Pagkatapos ay hinawakan ang balat sa likod ng liig nito. Hinawakan ang liig ng itim na pusa. Biglang hindi makagalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, umungol siya. Ang malambing na mata ay nakatingin kay Weiho. Nagsusubukang magpanggap. Biglang humiti si Weiho. At sa kanya siya pinakawalan. Tanging ang mga malakas lang ang karapat dapat na magpakita ng awa. At karamihan sa kabaitan ay dahil ayaw lang nilang magulo. Kaya pinili ni Weiho na pakawalan siya. Bumitiw si Weiho sa hawak niya. Biglang tumakbo ang itim na pusa. Hindi na tumingin pa. Sumugod sa gubat. Sa isang iglap, wala na ring marinig na kahit anong ingay. At sa sandaling iyon, biglang may ingay mula sa mataas na tore ng mga langgam sa harapan. Tumingin si Weiho. Bigla niyang nakita ang isang malaking grupo ng mga langgam na tumatakbo patungo sa kanya. Mabilis silang umikot kay Weiho. Isang langgam. Tinatayang kasing laki ng isang Alaskan Malamute. Nagmamadali silang umikot kay Weiho. Patuloy nilang sinisiyasat ang amoy ni Weiho gamit ang kanilang mga antena. Alam na ng tiyan ang nangyayari. Tiyak na ang ingay kanina ang humatak sa kanila. Walang mga mata ang mga langgam. Wala rin silang mga tainga. Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng amoy. Iba't ibang kombinasyon ng amoy ang kanilang wika. Nag-iiwan pa sila ng amoy sa lupa. Ito ang kanilang mga palatandaan. Kaya nila natuklasan ang tiyan na apoy. Dahil naramdaman nila ang amoy ng tiyan na apoy. Bagamat gumagana ang passive skill ni Weiho. Pero hindi mapigilan ang kalaban na marami. Isang insektong hindi makakita. 3, 4, hindi pa rin makakita. Pinapalibutan ng mga langgam si Weiho. At saka nagsimula silang mag-alinlangan. Patuloy nilang inilalabas ang amoy. Parang nais makipag-ugnayan kay Weiho. Pero hindi maintindihan ni Weiho kung ano ang gusto nilang iparating. Hanggang sa huli, isang kakaibang langgam ang lumabas. Nagsimula siyang subukan makipag-ugnayan kay Weiho. Pero sa kasamaang palad, hindi maintindihan ni Weiho ang kanyang ibig sabihin. Pagkatapos ng sandaling iyon, biglang sumugod ang insekto. At plano nitong buhatin si Weiho. Ngunit hindi niya naisip ang bigat ni Weiho.
Kahit na, ang mga insekto ay kayang buhatin ang bagay na ilang beses ang kanilang timbang. Pero hindi pa rin nila kayang buhatin si Weiho. Dahil sa halos 20 taon ng tuloy-tuloy na pagsasanay at pag-ehersisyo, ang densidad ng mga selula ni Weiho, umabot ito sa isang nakakatakot na taas. Dahil dito, ang kanyang timbang ay umabot din sa isang nakakatakot na taas. Tila hindi sapat ang isang langgam para buhatin siya. Hinaplos ni Weiho ang ulo ng langgam na iyon. Agad na bumitaw ang langgam. Ang mga langgam na ito ay nag-evolve na. Naglalakad sila gamit ang 4 na paa. Ang 2 paa sa unahan ay naging mga kamay, kaya nakakapaggamit ng mga kagamitan. Sa totoo lang, pakiramdam ni Weiho ay parang siya ay isang alien. Parang isang bagong dayuhan na dumating sa isang kakaibang planeta. Ang langgam na nasa harap ni Weiho, mukhang balak makipag-usap kay Weiho. Pero sayang, hindi maintindihan ni Weiho ang kanilang wika. At wala rin siyang ganoong organo, kaya hindi sila makapag-usap. Kung hindi binuksan ni Liho ang mga butas ng hangin at naglabas ng amoy, marahil hindi siya mapapansin ng mga langgam na ito. Para sa mga langgam, ang mga bagay na hindi naglalabas ng amoy ay parang wala talaga. Para naman sa tao, kung hindi mo nakikita, nahahawakan o naririnig, iniisip mong hindi ito umiiral. Bagamat, may ilang hadlang sa pakikipag-ugnayan ni Weiho at ng langgam na ito. Unti-unting, ang ilong ni Weiho ay makakaamoy pa rin ng ilang simpleng amoy. At mula sa social panel, maaaring makita kung ano ang gustong gawin ng langgam na ito. Sinubukan kong makipagkaibigan sa iyo gamit ang 100 na Z. Weiho 10086. Isang pamilyar na pangalan. Tama nga, para walang tao na gumagamit ng numero bilang pangalan. Isang pamilyar na pangalan. Para walang tao na gumagamit ng numero bilang pangalan. Pero sino ang nagsabing hindi pwedeng gamitin ang numero bilang pangalan? Pwede bang ang apelyido ay 1 at pangalan ay 00G? Hindi masyadong malinaw kay Weiho. Bakit walang masamang intensyon ang mga demonyong langgam na ito sa kanya? At ang mga demonyong langgam na ito, parang itinuturing niya ang sarili bilang isang kapwa na hindi marunong magsalita. Ang mahiwagang langgam na ito ay isang espesyal na mahiwagang langgam. Pati si Weiho ay dinala upang ipakita ang kanilang pugad. Lalo pang ikinagulat si Weiho. Hindi ba sila natatakot na siya ay isang espiya? Hindi ba sila natatakot na siya ay sisira mula sa loob? Ngunit makalipas ang ilang sandali, natawa si Weiho mismo. Sa loob ng mga magic ant, hindi bababa sa ilang grupo ay magic ant din. Paano sila matatakot sa isang tao lang na tulad ko? Pero sa totoo lang, sa kasalukuyang lakas ko, kung maghahasik ako ng kaguluhan dito sa pugad ng mga langgam, siguradong magiging mapanirang pinsala iyon. Kung mahanap niya ang tamang posisyon, baka hindi na mahirap mapatay siya ng mag-isa pagkatapos nito. Habang iniisip ni Weiho, isang langgam na dumaan, ay naghatid ng inumin kay Weiho at sa langgam na nagbigay ng daan. Ang inumin ay nakalagay sa isang batong mangkok. Sinubukan ni Weiho, at napansin niyang matamis. May halong tubig pa ito. Naalala ni Weiho ang panonood bago ito. Maraming mamimili ang hindi gusto kapag bumibili ng juice, na nagdadagdag ng tubig ang mga tindero. At nagrereklamo na ang tubig ay pinagmumula ng buhay. Kung nagdagdag ng tubig, hindi ka pa rin masaya. Talagang hindi naiintindihan ang mga batayang kaalaman. Iniisip ito ng mga tindero para sa iyong kalusugan. Si Weiho ay may dalang napakatamis na inumin. Pumasok sa mataas na tore ng mga damit ng salamangka. At sa kanila napagtanto, na ang tore na ito ay para lang sa kanilang bentilasyon. Ang kanilang pinaninirahan ay mas malalim pa sa ilalim. Hinukay nila ang ilalim na ito na puno ng mga tunel. Kahit si Weiho ay nakakaamoy pa rin. Na bawat daan ay may kanya-kanyang amoy. Ang maliit na insekto ay dinala si Weiho sa isang malaking hukay. Puno ng malalaki at maliliit na bato ang yungib na ito. At bawat bato ay may iba't ibang amoy. Sa gitna ng mga batong ito, ay nakatayo ang isang matandang mahiwagang langgam. Maingat nitong inilalagay ang mga amoy sa mga bato. At gumagamit ito ng iba't ibang amoy. Dahil dito, nagkaroon si Weiho ng ilusyon na siya ay nagsusulat ng libro. Maingat na nag-iiwan ng amoy ang langgam na ito sa bato. At gumagamit ito ng iba't ibang amoy. Nagkaroon ito ng ilusyon kay Weiho. Para bang siya ay nagsusulat ng libro. Sa mundong ito, hindi lang mga aklat na gawa sa mga salita ang umiiral. Mayroon ding mga aklat na gawa sa mga larawan. At pati na rin mga aklat na gawa sa mga code. Hindi na nakakagulat na may mga aklat na binubuo ng mga amoy. Iba't ibang amoy ang kumakatawan sa iba't ibang kahulugan. Parang iba't ibang mga salita na bumubuo ng iba't ibang mga artikulo. Ang matandang langgam na ito ay tila sumusulat ng aklat sa pamamagitan ng pag-iwan ng amoy. Talagang namangha si Weiho. Puno ng mga himala ang kalikasan. Hindi inakala na dito. Muling nasaksihan ni Weiho ang isang himala. Yung matandang magic na langgam ay ibinaba ang bato. At lumapit kay Weiho. Maingat niyang pinagmasdan si Weiho. Sa huli, itinataas niya ng mataas ang kanyang antena. At iniabot ito sa tuktok ng ulo ni Weiho. Napakunot ang noo ni Weiho. Panlabas na enerhiya. Bumuo ng isang proteksyon. Nababahala siya na ang matandang langgam na ito ay may mga plano. Ngunit mula sa social panel, malinaw na nakikita ni Weiho ang lahat. Sinusubukan ng salamangkero ng langgam na makipag-ugnayan ng magiliw. Nakita ni Weiho ang mga salitang ito. Agad siyang nagbawas ng pag-iingat. Ang mga antena ng matandang demonyong langgam ay tumama sa gitna ng noo ni Weiho. Sa susunod na sandali, biglang naramdaman ni Weiho na napakaraming impormasyon ang dumadaloy sa kanyang isipan. Ito ay walang katapusang mga larawan at video. At sa huli, napakaraming amoy. At ang mga kahulugan na ipinapahayag ng iba't ibang amoy. Si Weiho ay tuluyang naguluhan. May ganitong operasyon. Hintayin ang lahat ng impormasyon na maipadala. Agad na ibinaba ng matandang langgam ang kanyang mga antena. Mukhang siya ay naging mas matanda ng kaunti.
Ngunit sa sandaling ito, biglang naintindihan ni Wei Ho ang kanilang wika. Sa katunayan, naintindihan ni Wei Ho ang kahulugan ng kanilang mga amoy. Tanging ang langgam na naggagabay. Biglang nagtanong nang may pag-aalala sila Umuyi kung may problema. At sinabi nila Umuyi na wala naman siyang malubhang sakit. Naglabas ng amoy sila Umuyi, na otomatikong isinali ng utak ni Wei Ho at naging Chinese. Dayuhang langgam, bakit ka nandito sa aming tahanan? Ano ang iyong layunin? Akala nila ako ay isang langgam mula sa ibang tribo. Hindi alam ni Wei Ho kung paano sasagot. Wala siyang ganong kalayaang maglabas ng iba't ibang amoy. Ngunit matalino siyang kumuha ng isang bato. May natirang amoy ng matandang demonyong langgam sa batong iyon. At ang amoy na iyon ay kumakatawan sa paglalakbay. Iyon ay mula sa kabataan ng matandang demonyong langgam. At ang amoy na iyon ay kumakatawan sa paglalakbay. Iyon ay mula sa kabataan ng matandang demonyong langgam. Kwento ng paglalakbay. Naitala ng matandang langgam sa bato. Maaaring makuha ng ibang langgam ang karanasang ito mula sa batong ito. Ano nga ba ang nangyari sa karanasang ito? Naintindihan ng matandang langgam ang ibig ipahiwatig ni Wei Ho. Sinasabi niya ng may awa, kaya pala ikaw ay isang manlalakbay, ngunit nakakalungkot naman. Hindi ko inakala na sa murang edad mo ay naging pipi ka na, Wei Ho. Ito ay isang napakalaking hindi pagkakaintindihan. Ngunit ngayon, nasa harap ni Wei Ho ay isang grupo ng mga langgam na walang mata at walang tainga. Siyempre, hindi nila kayang makilala ang kanilang sarili. At ang dahilan kung bakit sila nagkamali sa kanilang sarili. Marahil ay hindi dahil sa amoy ng langgam sa kanilang katawan, kundi dahil sila ay nagpakita ng talino na naiba sa karaniwang mga nilalang. Nakaon ang otomatikong pagsasalin. Susunod ay tungkol sa bahagi ng mga mahiwagang langgam. Gumagamit ito ng paglalarawan gamit ang synesthesia. Nagsalita ang matandang mahiwagang langgam. Noong bata pa ako, naglakbay ako sa maraming lugar. At nakarating sa iba't ibang kolonya ng mga langgam. At natutunan ko ang mga wika ng maraming kolonya ng langgam. Nakita ko rin ang maraming kakaibang hayop. Nalaman namin pagkatapos na ang aming mga magic ants ay tunay na mga pinuno ng lahat ng nilalang. Sa wakas ay naintindihan ni Wei Ho bakit ang grupo ng magic ants ng kabilang panig ay nagpakita ng ganoong paggalang sa kanya. Inakala nila na siya ay isa pang grupo ng magic ants, na mga magic ants na hindi nagsasalita. Sa kanilang kamalayan, ang tanging lahi sa mundong ito ay ang mga magic ant, na may katalinuhan at karunungan. Kung sabihin, na nakatagpo ng ibang nilalang na may katalinuhan at karunungan, tiyak na sila ay magic ant. Nagkakaiba lang sa anyo at amoy. Iba ang tao, di ba? Isang kamangmangan at mayabang na pag-iisip ito. Ngunit ang pag-iisip na ito ang nagpapabahala kay Wei Ho. Kung patuloy na lalago ang mga demonyong langgam na ito, baka dumating ang araw na malalampasan nila ang tao. At sa hinaharap, magkakasundo ba sila ng mga tao? Biglang niyuko ni Wei Ho ang kanyang kamao. Dapat ko bang samantalahin habang hindi pa sila malakas? At pigilan silang lumaki mula sa duyan. Biglang naisip ni Wei Ho ang isang kasabihan, siya ay bata pa. Dapat ko bang samantalahin habang hindi pa sila malakas? At pigilan silang lumaki mula sa duyan. Biglang naisip ni Wei Ho ang isang kasabihan, siya ay bata pa. Kaya't nakakatakot ito. Huwag na huwag silang iiwan. Kailangang pigilan ito mula sa simula pa lang. Bakit parang kontrabida ako kumilos? Naku, hindi baka ang langgam na ito sa harap ko ang bida, Wei. Muling inilabas ni Ho ang kanyang mga kamao. Iniisip niyang sobra lang ang kanyang iniisip. Ang langgam na ito, marahil ito ay pagsubok lang na ibinigay ng Diyos sa tao. Tayo mga tao ay mga manlalaro, na may iba't ibang makapangyarihang kagamitan. Anong paglikha ng kagamitan? Anong Diyos ng kulob? Parang may cheat code. Ikaw, isang maliit na demonyong langgam. Boom! Biglang may lumitaw na apoy sa kamay ng matandang demonyong langgam. Ipinagyabang niya na ito ang kanyang pinakabagong tuklas. Gamit ang isang espesyal na enerhiya sa hangin. At magiging kuryente ito. Ang enerhiyang ito ang pangunahing bumubuo sa mundong ito. Tawag dito ay ki. Hindi pa apoy, hindi pa. Lahat ay nag-cheat. Kaya't hindi na pwedeng laruin ang laro na ito. Tumingin ang matandang demonyong langgam kay Wei Ho. Naramdaman ko ang lakas sa katawan mo. Tunay nga na isa ka ring nag-aaral ng enerhiya. Tunay na hindi lang ako ang may ganitong kakayahan. Ibig sabihin, ang kakayahang ito ay maaring ipasa sa ibang demonyong langgam. Magkaisa tayo at pag-aralan ang enerhiya. Maaari tayong makabuo ng mga lihim sa pag-aaral ng enerhiya. Pagkatapos ay ipasa sa mga susunod. Biglang nagbago ang kilay ni Wu Ho at ipinaabot sa mga susunod. Itong pamamaraan ng Qigong, balak mo pang ipasa sa mga susunod. Hindi mapigilan ni Wu Ho na maisip ang isang eksena. Pagkaraan ng ilang daang taon, libu-libong may kasanayan sa Qigong ang nagkalat sa paligid. Noon, kakabalik lang ng tao sa panahon. Hindi pa nila naiintindihan kung ano ang nangyayari. Pinapalibutan siya ng napakaraming makapangyarihang pandayan. At nagdulot ito ng matinding pinsala at kamatayan. Maging ang kanyang pagkawasak ay nangyari dahil dito. Patuloy na nag-iisip si Wei Ho. Patuloy na nag-imagine. Sa huli, nakabuo siya ng konklusyon na ang demonyong ito ay hindi na pwedeng mapanatili. Tumingin si Wei Ho sa demonyong nagbigay ng daan. Yung maliit na demonyo ay mukhang estudyante ng matandang demonyo na ito. Parang naramdaman niya ang aura ni Wei Ho. Kaya siya nag-imbita sa kanya na sumali sa lungga ng mga langgam. Hindi purong mabuti ang kanyang layunin. Hindi sila tiyak na mga kaibigang nila lang. Hindi maiiwasan ni Wei Ho na mag-isip ng labis. Bilang tanging tao na hindi nakain. Kailangan niyang isaalang-alang ang hinaharap ng sangkatauhan. Ito ay isang likas na ugali. Sa oras ng krisis, naramdaman mong hindi mapigilan na mag-isip para sa buong grupo. Kahit para sa buong grupo. Maliban na lang kung ang grupong iyon ay magdudulot ng kawalan ng pag-asa sa individual. Siyempre, si Wei Ho ay hindi nawawala ng pag-asa. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kaibigan,
kanyang mga kamag-anak, at ang babaeng nililigawan niya. May mga bagay sa grupong ito na kanyang minamahal. Kaya ayaw niyang mapuksa ang sangkatauhan dahil dito. Bilang isang tao,